Ate, ikaw nang bahala kay Hope. Huwag mo siyang pababayaan. At kahit anong mangyari, huwag mo siyang ibibigay kay Zach. Masama siya. Masamang tao. Ito ang matatag na bili ng kakambal niyang si Yui bago ito namatay sa kanyang bisig. May brain cancer ito at huli na ng kanilang malaman. Wala kasi itong sinasabi simula nang maikasal ito sa asawa. Huli na nilang malaman nang isugod ito sa hospital. Bukod roon, kakauwi lang din niya mula sa Sweden na noon ay naging tahanan niya ng ilang taon. Siya ang unang nakakilala kay Zach, ngunit dahil mahal ito ng kanyang kakambal, siya'y nagpaubaya. Umalis siya at hindi bumalik ng matagal na panahon, pero iyon pa ang kanyang aabutan. Galit na galit siya sa lalaki dahil bukod sa sakit ng kapatid niya, marami din itong pasa sa katawan. Ayon sa otopsiyang sinagawa sa kakambal niya, nakaranas ng matinding pananakit ang kanyang kambal, kaya bilang ganti, hinding-hindi niya sasabihin na may anak ito sa kanyang kambal. Inako ni Yumi si Hope bilang sarili niyang anak. Wala rin namang magagawa ang mama at papa niya dahil iyon ang kanyang desisyon. Sa edad na 23, may 3 taong gulang na siyang anak. Pinalaki at minahal niya si Hope, pero dumating ang oras na nagkita sila ni Zach. Paano niya ipaglalaban ngayon ng bata kung sa muling pagkikita nila, muling tumubo ang dating pag-ibig niya para sa binata? Paano niya ngayon paninindigan ang huling bili ni Yui kung sa mga titig pa lang ni Zach, tumitiklop na ang kanyang tuhod? Okay, sige. Bukas ko na ayusin yan. Iritang ibinaba ni Yumi ang hawak na cellphone matapos niyang i-off. Sunday ngayon at off niya sa trabaho, pero ang mga tauhan niya, mga tanga-tangat panay tawag sa kanya. Hawak niya si Hope sa kamay habang naglalakad sa loob ng supermarket. Kakaunti na lang kasi ang supply ng gatas at diaper nito, kaya matapos nila sa kids house sa loob ng mall, dumaan na sila rito. Mommy, I want this one. Nang mapadaan sila sa mga chocolates, ay bigla itong nagturo. No baby, bawal yan sa'yo. Hindi pa magaling ang ubo mo. Next time na lang ang chocolates kapag magaling ka na, okay? Malambing niyang paliwanag. Okay, Mami. Napaka-cute ng batang ito at mahal na mahal niya ang 3 years old daughter niyang ito. 23 years old siya nang akuin ni Yumi ang responsibilidad sa anak. Ito ang tanging naiwang alaala ng kanyang kakambal na si Yui na nawala 3 taon na rin ang nakararaan. Hanggang ngayon, hindi pa rin niya matanggap na ganun-ganun na lamang ang sinapit ng kapatid niya. Nagpakasal lang ito sa asawa. Naging miserable na ang buhay. Hindi na nga tumatawag noon sa mama at papa nila ayon sa mga ito. At kung dadalawin daw ay laging wala or sasabihin ng mga kasambahay na nagpapahinga ito. Parang umiiwas ito sa mga magulang nila. Malayo pa ang Nueva Ecija para lang dalawin twice a week ang kanyang kapatid. Parang sa nangyaring ito, hindi pa rin siya makamove on. Mami, natigil ang pag-iisip niya nang tawagin siya ng bata. Nasa unahan na pala ito at kinakawayan siya para sumunod na. Binilisan niya ang lakad kahit may dalang malaking plastic bag ng diaper at 2 box ng malalaking gatas. Ngunit bigla siyang nagulantang at agad tinakbo si Hope dahil sa mga putok ng baril. Ang mga tao roon ay kanya-kanyang sigaw dahil sa takot at nerbiyos. Maging siya ganun din mismo ang nararamdaman. Binuhat niya si Hope at takmang tatakbo nang may humarang na isang lalaki. Sa likod ng pader kayo magtago. Anang malaking tinig. Habang tumatakbo ay siya namang ganti ng putok ng lalaki upang makatakbo sila patungo sa tinutukoy nitong pader. Sigaw at iyak ng kanyang 3 taong gulang na anak ang nakipagsabayan sa tunog ng palitan ng mga putok. Niyakap niya ito dahil kita ang takot sa mga mata nito. Ang sarili ang ginawang sanggalang upang hindi mapano ang bata. Run! Muling utos ng isang estranghero, kaya mabilis niyang binuhat si Hope at muling tumakbo patungo sa exit ng supermarket. Tapusin na ninyo, Lopez. Sigaw pa ng matangkad na lalaki bago sila iginiya palabas. Dito kayo dumaan. Sa likod niya na palabas na ng mall. Kailangan kong balikan ng iba pang mga tao sa loob. Mukhang pulis iyon kung hindi siya nagkakamali. Hindi kasi ito naka-uniform. Nakahinga lang siya ng maluwag nang makasakay na sa kotseng pagmamay-ari niya. Mabuti na lang at sa likod nun ay parking lot na. Kailangan nila makaalis doon upang makaiwas sa patayang nangyayari. Mukhang nagkaengkwentro ang mga pulis at mga sindikato.
Are you okay, anak? Uuwi na tayo. Stop crying. Mommy's here. Pinahid niya ang luha ng bata at inilagay ang seatbelt nito. I'm scared, Mommy. So much scared. Naluluha nitong paliwanag. I know. Mommy is scared too. Nayakap niya ito upang mawala ang takot sa puso ng bata. Bakit ba kasi sa dami ng lugar sa mundo? Supermarket pa ang pinunterian ng mga demonyong sindikato na yan. Wala na talagang safe place sa mundo dahil kahit saan ay may panganib. Halos takot ang pumuno sa bawat isang customer sa mega supermarket kaninang alas 10 ng umaga nang makipagpalitan ng putok ng baril ang mga magnanakaw at ng mga pulis pasay. Natigilan si Zack sa pag-inom at itinuon ng mata sa telebisyon. Sa likod ng pader kayo magtago. Narinig pa mula sa TV ang sinabi ng isang lalaki sa babae roon at isang bata. Shit! Is that Yui? Matagal niya na itong hinahanap at hindi man lang niya makita, tapos bigla-bigla na lang naroon ito sa TV. Karyo, tawagin mo ang iba. May pupuntahan tayo. Maotoridad niyang utos sa tauhan. Agad naman itong tumayo upang tumalima. Yes ma, ayos lang po kami ni Hope. Kakauwi lang din po namin. Huwag na po kayo mag-alala ni Papa at we're okay. No, mag-aabala pa kayo. At isa pa, sabi mo anihan ngayon dyan sa atin. Mas kailangan kayo ng mga tauhan natin. Kausap niya ang mama niya. Nalaman kasi nito ang nangyari kanina sa supermarket, kaya agad itong tumawag para sila'y kamustahin. Nais din sana nilang lumuwas dito sa Maynila ngayon, pero kanyang pinigilan. Nasa Nueva Ecija ang mga magulang niya, at siya lang at si Hope ang narito sa bahay nila sa Quezon City. Kasama ang dalawang kasambahay na ipinagpipilitan ng ama niya para daw hindi siya mahirapan, lalo na kapag may trabaho siya. Mayaya si Hope, ngunit tuwing off niya sa office, siya ang nag-aalaga sa bata para makapag-day off si Yaya Linda nito. Salamat Manang Dores. Mula sa loob ng kotse ay si Manang Dores ang nagbitbit ng mga pinamili niyang groceries at mga kailangan ng bata. Bago kasi umuwi, idinaan niya ang bata sa mall para libangin ito dahil kita niya ang takot sa mukha ni Hope kanina. Mabuti na lang at effective naman. Maging siya hindi rin mawala ang nerbiyos. Ikaw ba naman ang biglang paulanan ng bala? Hindi ka ba ninervyusin? At baby pa si Hope dahil 3 taon pa lamang ito. Ako na po kay Hope, ma'am. Lumingon siya at si Yaya Linda iyon. Simula pa lang ng sanggol si Hope. Ito na ang yaya nito kaya siya'y tiwala. Mabait at sanay sa bata si Yaya Linda dahil mga bata rin ang binabantayan nito bago pa ito napunta sa kanila. Salamat Yaya, aniya matapos ibigay ang tulog na anak. Medyo gumaan din ang pakiramdam niya nang makauwi. Nagbihis lang siya at nagpahinga na rin ng saglit. Nag-aalala si Yumi dahil sabi ng mama niya sa TV sila nakita. Sana lamang ay hindi sila nakita ni Zack. Wala itong alam na patay na ang asawa nito. Wala rin itong alam na ito ay may anak at lalong wala itong alam na may kakambal si Yui. Dahil noong nakilala niya ang binata, hindi naman sila talaga close. Sa isang event lang din iyon at nag-usap lang sila saglit. Sinabi niya kay Yui ay ipakita ang mukha ni Zack na naroon sa isang magazine. Agad itong namangha at sinabing si Zack ang tipo nitong lalaki. Kaya kahit may paghanga na siya para kay Zack noon, hindi niya na itinuloy at tinanggap na lamang ang proposal ng management ng kanilang company na siya ang ipadala abroad para mag-manage ng bagong tayong kumpanya sa Sweden. Tinanggap niya upang mabigyan ng pag-asa si Yui at si Zack hanggang sa makasalang mga ito. Ilang beses din silang nagkausap ni Yui at nasabi nito na hindi daw alam ni Zack na ito ay may kakambal. Siya rin kasi ang nagsabi na wag nang sabihin, tsaka nilang kapag nagkita na sila personally. Pero natigil ang komunikasyon nila nang biglang mag-deactivate ito ng account at maging numbers na noon ay kanyang natatawagan, tapos biglang wala na. Nagtanong din siya sa magulang nila kung bakit. Siguro daw ay busy sa pagiging asawa. Hindi siya nagduda noon, pero nang umuwi siya, doon na siya nagulat. Ma'am Yumi. Sunod-sunod na katok ang pumukaw sa pag-iisip niya. Halos masira ang pintuan dahil sa lakas ng bawat katok. Tumayo siya at mabilis na binuksan ang pintuan. Si Manang Dores na hingal ang bumulaga sa kanya. Why Manang? Aligagang tanong niya. Ma'am, may mga tao po sa baba at may mga armas sila ma'am. Si Ma'am Yui po yung hinahanap nila.
Takot na sabi ng ginang. Yaya, kahit anong mangyari, huwag kayong bababa ni Hope. Naiintindihan mo ba ako? Aniya sa babae na nasa nursery room. Tulog si Hope nang pumasok siya para paalalahanan si Yaya Linda. Opo ma'am. Ilak mo ang pinto. Muli niyang sambit habang palabas. Tumalima naman ito. Nang masiguradong nakasarado na ang kwarto ng bata, tsaka pa lamang niya binaba ang mga bisitang sinasabi ni Manang Doris. At totoo nga ang sinasabi nito. May mga armas ang nasa 7 mga kalalakihan na naghihintay sa labas ng kanilang bahay. Patuloy siya sa paghakbang at nang makita ang isang pamilyar na lalaki, kinabahan siya at tila biglang naging abnormal ang tibok ng kanyang puso. Para iyong dumagundong sa bilis, kaya tumigil siya saglit at huminga ng malalim. Ilang taon na rin ang huli niya itong makita sa isang charity ball. Hindi man lang nagbago ang mukha nito. Mas kumisig pa nga lalo sa perfect jawlines nito. Ang mga mata na animoy nangungusap, ang kilay na tila inahit dahil sa perpektong hugis noon. Anong kailangan mo, Zach? Kahit na-attract sa mukha nito, tinatagan pa rin niya ang tinig. Hindi siya natitinag sa mga dalang armas ng mga kasama nito. Mas dapat pang matakot ang lalaking nakaupo sa sofa niya sa sala dahil sa ginawa nito sa kapatid niya. Ngunit hindi niya iyon sasabihin. Hahayaan niyang isipin ito na buhay pa rin si Yui sa katauhan niya para maiparanas niya ang sakit na naranasan ng kanyang kakambal sa taong ito. Yui? Gulat na gulat ito nang siya ay makita. Mukhang wala nga talaga itong alam na siya at si Yui ay identical twins at ang tanging ina at ama lamang nila ang nakakakilala sa kanilang dalawa. Oo, ako nga. Ano ngayon? Kita ang pagtataka sa mukha nito. Nakalimutan mo na yatang umuwi. Natawa siya sa tanong nito. Bakit? Bukod ba sa bahay na to, may iba pa ba kung uuwian, Zach? Hindi siya kagaya ni Yui na isang singhal lamang ay iiyak katahagulgul dahil kung may pagkakaiba sila ng kanyang kakambal, yun ay ang kanyang pagiging matapang. Kung iyakin si Yui, tapang naman ang meron siya. Naalala pa nga niya noong high school sila. Lagi na lamang binubuli si Yui, kaya lagi siyang rumeresbak para bugbugin ang siraulong nagpapaiyak sa kanyang kakambal. Binubugbog nga niya ang senior high nun, gayong first year pa lamang siya. Ngumisi ito, kaya tinaasan niya ng kilay. Tumingin din siya sa mga tauhan nito na naroon sa labas. Bakit may mga dala kayong baril? Nakita niyo ba na may kalaban dito sa loob ng bahay? Itago niyo yan kung ayaw niyong ihampas ko yan sa mga pagmumukha niyo. Sigaw niya. Binalingan ng mga ito ang kanilang boss. Sumenyas naman itong umalis. Sa susunod na magdala kayo ng baril dito, siguraduhin ninyong may paggagamitan kayo ha. Muling bulyaw niya bago nagsiatras palabas ng gate ang 7 tauhan ni Zach. Who are you? Tumayo ito at lumapit sa kanya, ngunit umatras siya ng 3 beses. Hindi ikaw ang asawa ko. Anito sa kanya. Natuod siya nang ilapit nito bigla ang muka at akmang hahalikan siya. Bakit? Ayaw mo na ba sa asawang kayang ipagtanggol ang sarili, Zach? Hindi lahat ng oras, iyak lang ang tanging solusyon. Sabihin na nating nagbago ko dahil sa kahiyupan mo. Napahalakhak ito. Hindi niya alam kung dahil ba sa sinabi niya o dahil totoo ang lahat ng yun. Let's go. Uuwi na tayo. No! Hinapit siya sa bewang, ngunit pinihit niya ang kamay ng lalaki at biglang dumistansya. Hindi na ako babalik sa'yo, Mr. Crane. Bakit? May pinagmamalaki ka na ba, ha? Sarkastiko nitong tanong. Kung sabihin ko sa'yong meron, may magagawa ka? Doon niya nakita ang pagtaas-baba ng panga nito at biglang nagbaga ang mga mata ni Zach para tuloy nagsisi siya bigla dahil sa mga sinabing iyon. Who is he? Malakas na usal nito bago umakyat sa hagdan. Kinabahan siya bigla. Sa tingin mo ipapakita ko sa iyo kapag may lalaki ako? In your dreams. Alam niya na nagpipigil lamang si Zach sa galit. Mas gusto niya nga iyon para sumabog ito bigla. Bakit ba kasi nagpakita pa ang lokong ito? At ngayon pa lang din ito naisipang hanapin ng asawa. Anong klaseng lalaki ba ito? At sa tinagal-tagal ng panahon, ngayon lang nito hahanapin ng kapatid niya. Subukan mo lang, Yui. I will kill him sa harapan mo. Oras na mahuli ko yung lalaki mo. Madiin at nagbabanta ang bawat salita nito. Pero bakit siya matatakot? Gayong wala naman siyang lalaki.
Niwala nga siyang naging boyfriend since birth. Kabit pa kaya? Isang malakas na halakhak ang sagot niya. Para kasing naiinsulto siya sa mga pinagsasasabi nito. Gayong ngayon lang ito nagpakita. Dapat noong nawala ang asawa nito hinanap na nito agad. Pero ngayon kung saan nakalipas ng ilang taon tapos heto't magbabanta. Saan napadpad ang hiya nito? I'm not joking here. Hinawakan siya bigla sa braso at madiin yun. Siguro ganito ang ginagawa ni Zack kay Yui noon kaya't napakarami nitong pasa sa buong katawan. Bitawan mo ko, singhal niya sa lalaki. Hindi siya si Yumi kung mahina siya. Hindi siya naging si Yumi kung nagpapabugbog lang siya. At hindi siya si Yumi kung masisindak lang siya dahil dito. Mabigat ang mga kamay nito pero kaya niyang pihitin upang makawala sa pagkakahawak nito. Matagal niyang pinaghandaan ang sandaling ito kaya hindi siya makakapayag na basta-basta na lamang magpapatalo. Sasama ka sa akin sa ayaw at sa gusto mo. Asawa mo pa rin ako, Yui. Panindigan mo ang ginawa mo. Natigilan siya sa sinabi nito. Anong ginawang pinagsasasabi mo, Zack? Tinignan siya nito sa mga mata. Nakalimutan mo? Ikaw nga ba talaga si Yui? O sadyang nagsisinungaling ka lang upang takasan ng mga ginawa mo? Hindi ko naiintindihan, kaya ipaliwanag mo sa akin. Doon ito natawa, nakakainsultong tawa. Wala siyang alam kung ano ba talaga ang nangyari noon. Wala kasing sinabi si Yui. Iniwanan lang siya ng isang mahalagang tungkulin. Yun ay ang alagaan at ilayo kay Zack ang anak nito. Pero kung ano ang dahilan, hindi niya alam yun dahil hindi man lang nagpaliwanag o nakapagpaliwanag si Yui dahil bigla itong nalagutan ng hininga sa gitna ng pagsasalita nito. Maging ang mga magulang niya wala rin kaalam-alam dahil tumigil na daw makipagkita si Yui ng makasal na ito. Dadalawang beses lang din daw nasilayan ng mga magulang nila si Yui nang kunin ito ni Zack at itira sa bahay nito sa Makati. Kailangan niyang malaman ng lahat kung ano ang nangyari at kung bakit namatay si Yui nang hindi man lang alam ni Zack. Nakalimutan mo? Okay, fine. This is your game. Sige, pagbibigyan kita, Yui. Kailangan niyang gumawa ng paraan. Kailangan niyang malaman ng totoo na hindi nagtatanong kay Zack. Sige, sasama na ako sa'yo. Nagulat ito. Mukhang ito na lang talaga ang tanging paraan para mabigyan ng kasagutan ang lahat ng mga tanong niya. Wait me here, aniya sa lalaki. I'll go with you. Ngunit sumabay ito sa paghakbang paakyat sa kanya. Sabing maghintay ka lang dito. Wala akong tiwala sa'yo. Niloko mo na ako nung una at hindi na mauulit yun. Gusto niyang itanong, gusto niyang malaman pero ayaw nitong magsalita. Huwag kang susunod. Banta niya rito. Napakalakas nun at nanlaki rin ang mga mata niya. Kung pwede lang manapak ng tao, kanina pa tinamaan ng isang to. Fine. Doon lang siya nakahinga ng maluwag. Nakaapat ng hakbang na siya nang lingunin niya ito. Zack? What? Sagot nito habang nakasunod sa kanya. Sabing huwag ka nang sumunod. Naiirita talaga siya, lalo't makulit itong kausap. Dario? Yes, boss? Samahan mo si Yui sa taas, baka tumakas. Natampal na lamang niyang noo dahil sa lalaking tila ni Katiting walang tiwala sa kanya. Panay ang lingon ni Yumi sa tauhan ni Zack na nakasunod sa likuran niya. Naiirita na talaga siya, hindi man lang kasi umaalis. Tahimik lang ito pero parang anino niya. Nakakatakot pa man din ang muka dahil puro tattoo ito, mula leeg hanggang braso. Pati nga siguro katawan at binti meron din. Ano kayang nangyari kay Yui noon? Alam niya na kahit anong paikot-ikot na tanong ang gawin niya kay Zack, hindi ito magsasabi at kapag ginawa niya iyon, siguradong magtataka ito pero mukhang hindi naman dahil halatang paniwalang paniwala ito na siya si Yui. Sana ngay walang sinabi si Yui noon tungkol sa kanya dahil kapag nagkataon, masisira ang plano niya na malaman kung anong nangyari sa kakambal niya bago ito namatay. Tatahimik sana siya para hindi na magulo ang buhay ni Hope at para na rin sa katahimikan ng kapatid niyang namayapa. Pero kung ito naman ang lumalapit ay sige. Pagbibigyan niyang nais itong masiwalat ang natatago nitong kasalanan sa kapatid niya. Ito rin kasi ang gusto ng ama't ina niya, ang mabigyan ng hustisya si Yui. Pero siya itong umaayaw dahil kahit para na lang sana sa bata, ang hindi lamang niya maintindihan ay kung bakit sa tinagal-tagal ng pananahimik nito,
Ngayon lamang ito bumalik at lumabas kung saan malaki na si Hope. Pwede bang pakidala ng mga gamit ko sa baba? Utos niya sa karyo na tinatawag ni Zack. Nag-iisip siya kung paano ang anak niya ngayong sasama siya kay Zack. Sige po mama. Mabuti na lang at ito'y tumalima. May panahon siya para sumaglit sa silid ng kanyang anak. Nang makita niya na pababa na ang lalaki, tsaka naman siya lumabas para puntahan ang pinto sa kaliwa. 2 beses nakatok ang ginawa niya bago bumukas ang pintuan. Ma'am Yumi, sumenya siyang tumahimik. Agad niyang isinara ang pinto bago nagsalita. Yaya Linda, iiwan ko muna sa'yo si Hope. Tatawagan ko si mama na pumunta rito ngayon para siya muna ang bahala rito. May kailangan lang po akong gawin. Nalungkot ang mukha nito. Kailangan ito yaya para kay Yui. Mahirap pero kailangan kong gawin. Kapag nagising si Hope, pakisabi may pinuntahan lang ako. Naluluha siya habang pinagmamasdan ang natutulog na bata. Napaka-inosente ng mukha nito at halatang walang kalam-alam sa mga nangyayari sa paligid. Mahal na mahal niya si Hope gaya ng tunay niyang anak. Kahit hindi sa kanya mismo nang galing ay talagang minahal niya si Hope na kanya. Kaya mahirap talaga para kay Yumi na iwan ito kahit panandalian lang. Opo ma'am, mag-iingat po kayo ma'am. Naluluhang sambit ng Yaya Linda. Agad siyang lumabas matapos salikan ng noo ng anak niya. Babalik si Mami Baby ha. Bulong niya bago tuluyang umalis. Baka kasi makahalata si Zack kung bakit hindi pa siya bumababa. Mahirap na, baka akyatin siya rito at malaman ito ang tungkol kay Hope. Ma'am, nandyan na po pala kayo. Nagulat pa siya nang mabungaran ng lalaking tauhan sa pasilyo patungo sa silid kung saan siya galing. Hindi ba kayo makapaghintay? Pagtataray niya. Paano kaya siya tatakbo at saan siya dadaan kung sakali? Sa bintana ng 2nd floor? Mahal niya ang sariling buhay para magpatiwakal. Sorry ma'am, utos po ni boss. Inismiran niya ito kaya napakamot na lamang ng batok ang lalaki. Bakit ang tagal? Halos magdugtong ang mga kilay nito habang nakaabang sa pagbaba niya ng hagdan. Nagnobena pa ako no, masama ba? Pagmamaldita niya at naunang humakbang palabas ng bahay. Manang, kayo na munang bahala rito. Sambit niya nang makita si Manang Doris na nakatayo sa tabi ng main door. Opo ma'am, ingat po kayo. Pasakay na siya ng kotse ni Zack nang tumigil ang lalaki sa pagsara ng pinto. Bigla siyang kinabahan nang marinig ang pag-iyak ng bata. Si Hope yun. Kaninong baby ang umiiyak? Tanong nito agad nang marinig ang pag-iyak ng bata. Sa kasambahay, umalis na tayo. Nauutal niyang sagot. Pinilit pa niya ito. Ngunit hindi man lang natinag at hinintay talaga nitong lumabas ang bata sa main door. Hope! Wait baby! Doon na siya kinabahan dahil si Hope ay tumatakbo patungo sa kanya. Nakabukas ang pintuan kaya kita siya ng bata. Pinilit niyang wag lingunin si Hope ngunit tinawag siya nito. Mami! Si Zack agad ang kanyang tinignan at tama ang hinala niya. Gulat na gulat ito habang sinusundan ng tanaw si Hope na palapit sa kanya. Hindi ito nagsasalita pero kita niya ang titig nito at parang hindi na rin kumukurap. Wala siyang nagawa kundi lumabas ng sasakyan na taga ditong binuhat. Doon lamang tumigil sa pag-iyak ang kanyang anak. Pinahid niya ang luha nito't niyakap. Mommy please, sama si Hope ha? Pagmamakaawa ng bata. Muling pinasadahan niya si Zack at nakatitig na ito sa kanya, parang naghihintay ng sagot mula sa kanya. Ilang taon na siya. Narinig niya ang panginginig ng boses nito habang nagtatanong sa kanya, pero hindi siya sumagot. Sa buhat na bata niya tinuon ang kanyang pansin. Sorry ma'am, hindi ko po sinasadya. Nagising po si Hope nang magpaalam kayo. Wala na siyang magagawa. Alangan namang sampalin niya si Yaya Linda dahil sa nangyari. Tell me Yui, ilang taon na siya? Madiin na ang tinig ng lalaki. Hindi mo na kailangang malaman. Hindi niya ito tinapunan ng tingin pero si Hope pumihit paharap sa lalaki na nasa harapan niya. I'm 3 years old po. Parang gusto niyang agawin ang sagot na yun mula sa kanyang anak pero hindi niya napaghandaan nang ito ay magsalita. Siguro kung wala lang siyang hawak na bata, baka kanina pa siya tinadtad ng tanong. Mabuti na lang at marunong itong magtimpi pero kita niya ang pagkuyom ng kamao nito at paggalaw ng panga ni Zack. Nagpipigil sa galit.
Dadalhin natin siya. Doon na siya nagulat. No! Pagsalungat niya. You will, and that's final. Seryoso nitong Turan. Wala siyang mga gamit sa... Bibilhan ko. Pumasok na kayo dahil marami kang dapat ipaliwanag sa akin. Kahit nagalit ito ay nagtitimpi pa rin. Siguro dahil alam nitong may bata. Aba, kahit may sa demonyo pa rin pala ay nag-iisip din kahit minsan. Mommy, where are we going? Nang makasakay sila ay muling nagtanong si Hope. Mamamasyal tayo, sweetie. Do you like that, ha? Nang marinig yun mula kay Zack na katabi nila ni Hope, biglang sumilay ang kasiyahan sa labi ng bata. Hindi na siya umimik dahil parang kinakabahan siya ngayon pa lang. Pero dahil pinasok niya ito, kaya wala siyang ibang pagpipilian kundi ang sumabay sa alon dahil mahirap na baka malunod siya sa sariling ideya, lalo na at hindi nasunod ang kanyang plano. Nagbagong bigla dahil sa hindi inaasahang pangyayari. Dumaan muna sila sa supermarket para bumili ng gatas at diaper ni Hope. Maging feeding bottles, bumili na rin sila sa katabing Mercury Drug at dahil wala silang dala kahit pamalit ng bata, dumiretso sila sa isang butik. Nang bumaba sila sa kotse, sumunod rin ang mga tauhan nito. Tinignan niya si Zack, mukhang nagets naman ng lalaki ang gusto niyang sabihin kaya pinabalik nito ang mga tauhan sa mga sasakyan. Papasok na sana sila nang magpakalong si Hope. Si Zack ang pumantay sa bata. Tinignan siya ng anak, parang humihingi ng permiso. Tumango siya, kaya tumalima ito at nagpakalong kay Zack. Namamalikmata lang ba siya o parang naluluha ang lalaki? Hindi rin mapalis ang ngiti nito sa labi. Ngumingiti rin pala ito at nang lingunin siya, parang natuod bigla si Yumi at nabato-balani. Mabuti na lang at nakaiwas siya agad sa titig nito para kasing hindi niya kayang titigan ito sa mga mata. Animoy nangihina sa tuwing magtatama ang kanilang mga paningin. Sabihin mo, anak ko ba si Hope? Nang makapasok sila sa butik habang pumipili siya ng damit, tumabi ito at nagtanong. Hindi siya sumagot. Answer me, Yui. Anak ko ba si Hope? Tinignan niya ito. Hindi ka na ba talaga makapaghintay nang makarating tayo sa bahay mo bago ka magtanong dyan? Sinabayan pa niya ng irap. Just tell me. Dahil hindi ko na kayang maghintay hanggang mamaya. Madiin itong wika, nasa unahan ng bata at maging ito, pumipili rin kaya't nagkaroon ng pagkakataon si Zack na siya'y tanungin. Di magtiis ka. Tatalikod na sana siya nang hinawakan nito ang kanyang pulsuhan at hinila palapit mismo sa katawan nito. Nasubsob pa siya sa malapad at matigas nitong dibdib. Sasabihin mo or else. Banta nito sa kanya. Napayuko siya dahil malapit nang magtama ang tungkil ng kanilang mga ilong dahil sa sobrang lapit nito sa kanya. Parang gusto niyang matunaw na lang dahil sa weirdong pakiramdam na iyon. Mami, bakit po sama tayo kay Tito? At tumingin sa lalaki. My name is Zachary Macrain. You can call me Tito for a few hours, sweetie. Tila nagtaka naman si Hope nang hindi maintindihan ng sinabi nito. Come here. Kinuha nito ang bata at pinaupo sa kandungan ni Zack. Hindi niya talaga maintindihan kung bakit kailangan maging ganito kakomplikado ang lahat sa kanyang buhay. Gusto lang naman niya'y tahimik na buhay kasama si Hope pero heto at parang nagbubuhol-buhol na ang mga nangyayari. Ngayon pa nga lang parang susuko na siya. Paano pa kaya kapag araw-araw kasama niya ang taong ito? Pero sige lang, ano pa nga bang magagawa niya? Inako niya na ang buhay ni Yui kaya wala na siyang ibang magagawa kundi ito ay panindigan hanggang sa mabigyan ng kasagutan ng lahat ng tanong sa puso niya at mabigyan ng hustisya ang pagkamatay ng kakambal. Baby, can I ask you some question? Pumihit siya sa katabi ng magsalita ito. Nakaupo si Hope sa kandungan nito at nakasandig sa dibdib ng lalaki. Ang magkabilang kamay ay hawak ni Zack. Tumango ang bata. Alam mo ba kung sino ang papa mo, sweetie? Bigla niya itong nakurot. Ouch! Bulong nito. Kahit sobrang sakit ng kurot na yun, pabulong pa rin ang reaksyon. Natatawa tuloy siya nang manlaki ang mata nito. Shut up! Naibulong niya pabalik. Sabi mami, nasa ibang country ang daddy ko eh. Right, mami? Tumingin ito bigla sa kanya. Ngiti ang tanging naisagot niya. Sipo, tito? Nakita ko nga. Anito naman, na sinungaling ang mami mo.
Dugtong pa nito pero mahina na at sa kanya ito nakatingin. Nang tumigil ang sasakyan, tumingin siya sa labas. Mukhang narito na sila. Si Zack ang nauna buhat si Hope. Lumabas din siya sa kabilang pinto at hindi na naghintay na may magbukas pa. At gano'n na lamang ang mangha niya nang makita ang glass house na iyon. Napakagandang glass house na pangarap niya sa hinaharap. Wow! So beautiful here po. Bulalas ni Hope nang makatapak sa sementong daanan papasok sa main door ng malaking bahay. Mommy, dito ba tayo magstay forever? Pilit ng ngiti ang sumilay sa kanyang labi dahil akala lang talaga iyon ng bata. Welcome to your new home, sweetie. Nagpaikot-ikot si Hope nang banggitin iyon ni Zack pero siya hindi talaga nasisiyahan dahil inaalala niya kung paano na ang trabaho niya ngayong siya'y naririto. Dinala niya ang mga gamit para makapasok pa rin siya sa kumpanya kahit naririto siya. Sana lang talaga makapasok pa siya sa trabaho. Good afternoon, Sir Zack. Sabay-sabay na bati ng mga kasambahay. 4 ang lahat ng mga ito. May pinakamatanda at ito ang nasa gilid ng sliding door. Good afternoon, Ma'am Yui. Muling bati nilang lahat. Good afternoon. Si Hope ang sumagot kaya napatingin ng mga ito sa batang hawak niya. Nagtatanong ang mga mata pero walang naglalakas loob na magsalita. Sasagutin naman niya sana kung sakali. Mukhang nangangamba siguro na baka magalit ang kanilang amo. Alam niya dahil napapayuko ang lahat sa tuwing titingin ito sa bawat isang katulong. Ano kaya ang ugali nito at halos lahat ng tauhan kita ang takot sa mga mata. Manang, ikaw na munang bahala sa anak ko. May aayusin lang ako. Baritonong tinig ang pumukaw sa kanyang kamalayan. Nasa sala si Hope at sinusundan-sundan ng napakalaking isda na nasa loob ng aquarium. Opo, Sir Zack. Anito naman. Nagulat na lamang si Yumi nang hablutin ni Zack ang braso niya at hinila ng paakyat ng hagdan. Mag-uusap tayo sa taas. Wika nito na ikinakaba ng kanyang puso. Katahimikan ng namayani sa buong silid na yun ni walang nagsasalita sa kanilang dalawa. Nakatayo si Zack sa floor-to-ceiling window habang nakatuon sa labas ang mga mata. Tahimik maging ang paligid. Animoy nakikisimpatya sa dalawang nilalang na ito. Library ang kinaroroonan nila kung hindi siya nagkakamali. Pinasadahan niya ang kabuuan ng lugar. Halatang panlalaki talaga ang buong kwarto dahil sa kulay gray na kurtina. Kung hindi puti ang kulay na gamit ay itim. Sa itaas ng swivel chair ay larawan ni Zack at ako? Gulat ang nasa isip niya dahil siya yun. Hindi siya maaaring magkamali. Mukha niya ang nasa larawan pero bakit? O sadyang wala lang talaga itong alam. Isang magaling na pintor siguro ang gumuhit nun dahil kuhang-kuha nito ang buong siya. Maging ang maliit na nunal sa gilid ng leeg sa kanang bahagi ay naroroon. Sa kanilang dalawa ni Yui, siya lang ang may nunal sa bahaging yun. Nagkataon lang kaya yun? Anak ko si Hope, tama ba? Napaayos siya ng tayo nang magsimula na itong magtanong. Tahimik siya na hindi umiimik kahit narinig naman niya yun. Tell me, Yui, anak ko ba si Hope? Lumakas ang tinig nito at iyon ang kanyang pinakaayaw. Oo, anak mo. Ano ngayon ha? Nagulat ito nang isigaw niya yun. Tapos ngayon magugulat ka? Huwag kasing puro... Stop shouting at me. Hindi mo ko kilala. Halos sabulin niya ang hininga nang mabilis nitong tinawid ang pagitan nila at hinawakan siya bigla sa leeg. Dahan-dahang dumidiin yun at napapangiwi siya dahil hindi na siya makahinga. Bitiwan mo ko. Pero nagawa niya pa rin kumawala sa pagkakahawak nito. Panay ang hugot niya ng hangin dahil parang saglit siyang hindi nakahinga sa ginawa ng lalaki. Ano pa't dinala mo ko rito ha? Gusto mo ba akong patayin? Sigaw niya sa galit. Kung pwede lang, Yui. Kung pwede lang. Nagngangalit ang mga ngipin nito. Parang bigla siyang kinabahan. Umatras siya nang bigla itong humakbang sa kinatatayuan niya. Bakit hindi mo sinabi? Itinago mo. Para ano? Gumanti sa akin? Habang sinasabi nito yun, unti-unti itong lumalapit sa kanya. Siya namang atras niya. Ngunit nang mabangga siya sa pader, kinabahan na talaga siya. Bakit hindi ha? Sinasaktan mo ko. Kung gusto mo kong patayin, bakit hindi mo gawin? Pero sa loob niya, kabang-kaba na siya.
Tumigil ito sa paghakbang at tumawa na parang sinasapian. Dahil kasalanan mo. Natigilan siya. Ano ba kasi ang naging kasalanan ng kapatid niya para mangyari itong lahat? Wala kasi siyang kaalam-alam na hindi niya alam dahil hindi siya si Yui. Dahil sa ginawa mo, mas pinakita mong wala kang kwentang babae. Isang sinungaling at manloloko. Ano? Paano kita niloko? Paano? Lumuluhang usal niya. Mukhang ito lang ang paraan para malaman niya ang buong katotohanan. Kailangan niyang malaman kung ano ang nangyari bago nawala si Yui. Kahit ang magpanggap na kawaway ayos lang, magkaroon lang siya ng ideya sa mga nangyari noon sa kapatid niya. You don't know? Bakit hindi mo isipin ng mabuti? Bakit hindi mo isa-isahin lahat ng mga kasinungalingan mo? Kaya hindi mo ko masisisi kung nasaktan kita noon dahil ikaw din ang may kagagawan. Buliyaw nito bago siya iniwan sa loob ng kwartong iyon. Nasapo na lamang ni Yumi ang leeg dahil parang bumakat ang mga kamay nito. Sa higpit ba naman nun, pati ko ko'y bumaon din yata. Ano ba talagang nangyari, Yui? Ano ba talaga? Nausal niya at dahan-dahang dumausdos pababa ng pader kung saan siya naroon. Really, Mami? Masayang mukha ang sumilay sa labi ni Hope nang pilit niyang ipagtapat sa anak kung sino si Zack sa buhay nito. Nagbanta kasi ang lalaki na kung hindi niya ngayon sasabihin, ito mismo ang magsasabi sa bata. Narinig niyo po yon, Tito? I mean, Daddy? Narinig niyo po ba? Napangiti si Zack na noon ay nakatunghay lang sa kanilang dalawa habang naroon sila sa gazebo. Nakasandig ito sa poste ng isang parte ng lugar at nakakross ang mga kamay. Siya ay nakaupo at katabi si Hope pero tumayo ito't nagtatalon sa galak. Nilapitan din ito agad ang ama. Even Daddy is so happy, my dear daughter. Anito at ito'y binuhat. Halata ang kagalakan sa mukha ni Zachary dahil halata naman kahit pigilan ito ang emosyon. Ito lang ang sinabi niya at pumanhik na siya sa loob. Masaya. Masayang masaya ang reaksyon ng anak niya. Pero bakit parang ang bigat sa dibdib kahit sinabi niya na iyon? Nang saktan siya ni Zack sa library kahapon, hindi na siya halos lumalapit dito. Para kasing bigla siyang natakot sa maaari nitong gawin. Ayos na sa kanya na ang bata ang bigyan nito ng atensyon. Hanggang ngayon ay nag-iisip pa rin siya kung anong nangyari kay Yui noon. Yes ma, kayo na munang bahala sa company. Hindi ko po maiiwan si Hope. Umiiyak po siya. Pagsisinungaling niya nang minsang tawagan niya ang ina. Nasa bahay na raw ito at nagtatanong ang mama niya kung papalitan daw ba muna siya ng ama sa company. Hindi naman talaga umiiyak si Hope. Ayaw lang niya na makita ng mga tauhan niya na may pasasya sa leeg at iniiwas din niya ang mga magulang sa problemang ito dahil matatanda na ang mga yun. Hanggat kaya niya, siya na muna ang mag-handle ng lahat kung kayanin nga niya. Ma'am Yui? Mula sa nakasaradong pintuan, nakarinig siya ng katok. Guest room ang pinili niya. Ayaw niyang makishare ng kama. Nagtaka nga siya kung bakit pumayag si Zack. Siguro nawala na ito ng gana sa asawa o sadyang wala talaga itong pagmamahal sa sariling asawa. Dahil kung mahal mo ang asawa mo, kailanman o kahit anuman ang naging kasalanan nito, hindi mo siya makakayang saktan. Bakit manang Rosing? Tinignan siya nito. Kakain na raw po sabi ni Sir. Pinasadahan siya ng tingin at natigil ito nang makita ang leeg niya. Si Sir po ba ang may gawa niyan? Hinawakan niya iyon upang maitago sa mga mata ng matandang kasambahay. Bumuntong hininga ito. Hindi na talaga nagbago si Sir. Bulong ng matanda, doon siya nakakuha ng ideya na baka may alam si Manang Rosing sa mga nangyari. Manang, ilang taon na nga ulit kayo na nagtatrabaho sa mga Macrane? Hanggat maaari, hindi siya magpapahalatang hindi siya si Yui. Magdadalawang dekada na ma'am, di ba sinabi ko na ho sa inyo noon? Pilit siyang umiti. Pasensya na nakalimutan ko ho, medyo matagal na kasi yun. Tumangutango ito, mukhang sumang-ayon naman. Sana ngayong nakita ka na ni Sir. Sana magbago na siya at huwag ka nang sasaktan, gaya ng dati. Pero mukhang nauulit na naman ang pagiging mapanakit nito. Nagulat siya. Mukha talagang may alam ang matandang katulong. Halata ring takot talaga. Hindi ko nga alam kung bakit sobra-sobra ang galit niya sa akin, Manang. Nayuyuko niyang sabi. Bigla siya nitong tinignan. Ayaw na ayaw po kasi ni Sir ang sinungaling. Galit na galit din siya nung gabing umalis kayo.
Lalo na nang malaman po ni Sir na hindi po si Yumi ang pinakasalan niya, kundi ikaw, Ma'am Yui. Nagitla siya dahil sa narinig. Anong ibig sabihin ni Manang Rosing? Hanggang sa pagbaba ay ang sinabi pa rin ni Manang Rosing ang nasa isip niya. Kailangan niyang kausapin pa ang matandang kasambahay para makakuha ng ideya. Baka ito na ang makakasagot sa kanyang katanungan. Wala si Hope dahil tulog na ito nang mapadaan siya kanina sa kwarto ng bata. Halos hindi kasi kumakain ng kanin ng kanyang anak. Kadalasan ay sa gatas lang ito umaasa. Hinayaan niya na dahil baby pa kasi ito. Sa mahabang dining table ay tanging dalawa lamang sila ni Zack ang naroon. Sa dami ng pagkaing nakahain, silang dalawa lang ang kakain. Sa pinakasentrong upuan nakaupo si Zachary habang siya nasa pangatlong pagitan ng kinauupuan nito siya pumwesto. May 6 na upuan sa bawat gilid ng mesa. Sa bawat sentro ay tagi-isa kaya kung bibilangin, 8 lahat ng upuan doon. Nagsimula siyang sumandok, walang boses na maririnig, tanging kalansing ng mga kubyertos ang bumubuhay sa tahimik na dining area. Ang mga tauhan ni Zack ay mukhang nasa labas lahat dahil wala na siyang nakikita na palakad-lakad sa buong kabahayan. Yun kasi talaga ang kinaiinisan niya, lalo na at may mga bitbit pang matataas na uri ng mga baril. May bata kaya? Bakit kailangan ng baril gayong nasa loob lang sila ng bahay? Nagtataka nga siya kung anong negosyo ng lalaking ito. Siguro'y bawal na gamot or baka nga mga sindikato. Ayaw niya nang alamin. Matapos niyang kumain, nauna na siyang tumayo. Alam niyang sinusundan ng tanaw ni Zack ang likuran niya. Ayaw niyang tumingin dahil sa tuwing gagawin iyon, talagang nanlalambot ang kanyang mga tuhod. Ganoon ba talaga kalakas ang atraksyon niya para rito? Na kahit ang pagtitig nito, hindi niya makontrol ang sarili. Pero nang saktan siya ni Zack kahapon, dumistansya na siya dahil baka maulit na naman yun. Nang pumasok siya sa silid, nilak niya ang pinto. Baka pasukin siya ng gago at anong gawin sa kanya. Hindi siya si Yui, kaya't hindi siya ang asawa. Baka malintikan kapag hindi siya nag-ingat. Nag-half-bath lang si Yumi. Nagbihis na ng pangtulog. Nagsusuklay na siya nang may kumatok sa pintuan. Pinipilit nitong buksan ang doorknob at maya-maya tuluyan ngang na-unlock. Kinabahan siya habang palapit doon. Bubuksan pa sana niya ng kusa iyong bumukas at namilog ang mata niya nang makita kung sino ang may gawa nun. Si Zachary at nakatitig ito sa suot niyang pantulog. Tinakpan niya ang katawan gamit ang mga kamay dahil ang bestidang suot, kita ang kanyang panloob. Ilang ulit nitong pinasadahan ng kabuuan niya. Anong kailangan mo? Nauutal niyang tanong. Mas nadagdagan pa ang kaba niya nang ito ay ngumisi. You. Anito bago siya sinunggaban ng maalab na halik. God, ito ang una niyang halik at hindi man lang ito nagpaalam. Nagpupumigla siya ngunit hindi siya makagalaw nang hawakan nito ang kanyang mga braso. Malakas na naglapat ang pintuan. Itinulak ni Zack yun gamit ang paa nito. Patuloy ang pag-atras niya hanggang sa itulak siya nito sa kama. Zack, ano ba? Pero hindi na siya nakabangon nang idaga nito ang katawan sa katawan niya. Tell me why. Hikbi ang tanging naisagot ni Yumi. Sa tanang buhay niya, ito pa lang ang pangatlong beses na umiyak siya. Una, noong inilibing ang kambal niya. Pangalawa ay ang magpaubaya siya para sa kapatid. At ngayon, dahil din sa kapatid niya kaya ito nangyari sa kanya. Hindi makapaniwala si Yumi na naibigay niya na ang sarili kay Zack ng ganun lamang kabilis. Parang isang kisap mata nang maglaho ang iniingatan niyang pagkabirhen at mukhang alam ni Zack na hindi siya si Yui. Sa titig pa lang nito habang nakatingin sa kanya ay halata na. Katatapos lamang ng mainit na tagpong yun sa pagitan nila at ngayon mukhang kasalanan pa niya kung bakit nalaman nito ang totoo. Yumi? Napukaw siya sa pag-iisip nang marinig mula sa binata ang pangalan niya, ang totoo niyang pangalan. Napakurap-kurap siya. Tama ba ang pagkakarinig niya? Yumi? Nagulat ba kita? Seryoso ang mukha nito, ni walang bahid ng kahit na anumang emosyon. Please get out, nasabi na lamang upang kahit papaano may katiting pa ring kahihiyan ang matira sa kanya. Nakapagbihis na ito habang siya ito pa rin at nagtatago sa ilalim ng kumot. Look you. Get out, Zack! Get out!
Napalakas na ang tinig niya, kaya naalarma na ito. Nag-aalangan pa sana si Zack, ngunit sinamaan niya ito ng tingin. Babalik ako't mag-uusap tayo. Zack knows everything, pero hindi siya sigurado kung tama ba ang iniisip niya o hindi. Kaya niya ito ginawa. And here it is, tama nga ang hinala niya. Pero nasan si Yui? Nasaan ang asawa niyang nagsinungaling sa kanya upang pakasalan niya? Hanggang ngayon, hindi pa rin siya makapaniwala na inako nito ang pangako ni Yumi upang paniwalain siya. Nagsinungaling ito sa sariling pagkatao. Nung unang mga buwan ng pagsasama nila, naniwala pa siya. Ngunit nang mismong marinig niya galing sa bibig nito na ito ay si Yui at hindi si Yumi, doon na siya nagalit. Tinanong niya pa ito, pero patuloy ang pagsisinungaling nito. Kaya niya nasaktan dahil sa labis na galit. Niloko siya nito, pinaglaruan upang makuha nito ang gusto. Yun ay ang makasalito sa kanya. Mas sumidhi pa ang galit niya nang makita niya itong gumagamit ng bawal na gamot. Hindi niya napigilan ang sariling masakalit at masampal ng ilang beses nang nagtangka itong tumalon sa bintana ng kanilang silid. Hindi niya makakalimutan ang sinabi nito. Kahit na kinuha ko yung pagkatao ni ate, hindi mo pa rin ako minahal, Zack. Ni minsan, hindi mo man lang ipinaramdam na mahalaga ako. Si ate pa rin ang lagi mong bukang bibig. Kaya mas mabuting mamatay na ako ngayon kesa ang magtiis dahil sa malamig mong pakikitungo sa akin. Hindi niya ito napigilan. Siguro'y natalo na nito ang dalawang palapag na kanilang kinaroroonan. Kinabukasan mismo, tinawagan niya ang mga magulang ni Yui. Ngunit hindi niya makontak. Sasabihin niya sana ang lahat ng to, pero huli na dahil nawawala na si Yui. Ipinahanap niya dahil baka kung anong gawin ito. Pero inabot ng taon, hindi niya na nakita ang babae. Wala siyang sinabi sa pamilya nito dahil hindi naman kasi nila hinahanap ang anak. Hula niya, umuwi ito sa pamilya, kaya hinayaan niya na lamang. Ngunit nang makita niya sa TV ang babae at mapansing may hawak itong bata, doon siya pumunta sa bahay ng mga ito sa Quezon City. Iba kasi ang kutob niya. Nung una, akala niya si Yui talagang humarap sa kanya. Pero kalaunan ay nagtaka siya. Hindi kasi ganun si Yui. Iyak lang ang tanging panlaban nito. Mas nagtaka siya nang makita ang nunal nito sa kaliwang balikat na wala namang ganun ang kanyang asawa. Alam niya ang lahat tungkol sa kambal dahil minsan niya nang binuksan ang cellphone ni Yui habang ito ay natutulog. Naghahanap siya noon ng patunay na hindi ito ang Yumi na nakilala niya sa charity ball at nakadate ng isang beses. At doon niya nakita na may kakambal ito. Oo, ako si Yumi. Hindi na ito nagulat. Mukhang inaasahan na ni Zakari na iyon ang sasabihin niya. And why? Natawa siya. Mukhang wala pa rin talaga itong alam sa lahat. Para singilin ka sa pagkamatay ng kakambal ko. Hiyaw niya sa sobrang galit. Ngayong alam na nito na siya si Yumi, hindi na kailangan magpanggap at magsinungaling pa. Natigilan ito at biglang naputo lang sanang sasabihin. Patay na si Yui at isa ka sa may kasalanan kung bakit nawala siya sa amin. Hindi pa rin ito nagsasalita. Mukhang hindi makapaniwala dahil talagang natulala ito. No, it can't be. Narinig niya kahit pabulong ang sinabi nito. Oo, ayoko rin nga sanang maniwala, Zack. Pero 3 taon nang patay ang asawa na inabandona mo. Ni hindi mo man lang hinanap. Anong klase kang asawa? Wala ka bang katiting na pag-aalala sa asawa mo, ha? Namumula ang mga mata nang tumingin ito sa kanya. Mukhang umiyak ang walang puso. Kung sana dahil lamang sa cancer kaya siya namatay, pero hindi. Marami ang pasa niya sa katawan, Zack. At alam kong ikaw lang ang pwedeng gumawa nun. I don't know. Halos paos at pabulong nitong usal. Ibig sabihin na ang mga nakita niyang pagtitake nito ng mga food supplements at gamot noon ay dahil may sakit ito. Hindi makapaniwala si Zack. Siguro hindi niya na napansin dahil sa pagkamuhi niya sa babae. Ano, Zack? Are you happy now? Wala na ang babaeng kinamumuhian mo? Ang babaeng sinungaling dahil sa sobrang pagmamahal sa'yo? Wala na ang babaeng halos mabaliw dahil sa'yo? Bakit mo siya sinaktan? Sana ibinalik mo na lang siya sa amin. Sana ibinalik mo na lang si Yui sa amin. Wala kang awa, Zack. Napakasama mo. Hindi niya na nakaya ang bigat. Hindi niya na nakaya ang sakit. Ang sakit na mawalan ng kapatid. Ngayong nalaman na nito,
Gusto niyang isumbat sa lalaki ang lahat para kahit papaano makonsensya naman ito. Gusto niyang makita ang pagtangis nito dahil sa sobrang pagsisisi. Ngunit bakit para yatang siya ang mas nasasaktan? Hayop ka. Sinamantala mo yung kahinaan ni Yui. Sinamantala mo yung pagiging mahina niya. Sana kung ano man ang dahilan mo't inayawan mo siya, sana hindi mo siya sinaktan. Sana isinauli mo siya sa mga magulang ko, Zack. E di sana ngayon, buhay pa siya't malakas, pero wala na. Wala na ang kapatid ko. Wala na siya't dahil yun sa'yo. Sigaw niya bago ito tinalikuran at lumabas ng library. Pinakasalan ko siya dahil akala ko ikaw siya. Pero nasa pinto pa lang siya nang muli itong magsalita. Natigilan siya't nanatiling nakatayo at hindi lumilingon. Alam mo ba, na sobra ang galak ko nang pumahig kang magpakasal sa akin. Kaya minadali ko ang lahat dahil hindi ako makapaghintay na makasama ka sa habang buhay. Napalunok siya habang nakikinig. Ang mga pangarap ko na kasama ka ay nakalatag na. Bubuo tayo ng masayang pamilya. 3 anak, 2 lalaki at isang princess natin pero... Napakabilis ng kabog ng puso niya dahil sa mahinang tinig na iyon at nanginginig din. Pero nalaman ko mismo na hindi pala ikaw ang babaeng pinakasalan ko. Hindi pala si Yumi ang babaeng nakasiping ko. Ang kasama ko habang kumakain. Ang sinasabayan ko sa pagligo at sinusubuan ko tuwing kakain. Hindi pala ikaw yun. Niloko lang pala ko. Napakagago. Tumulo ang kanyang mga luha. Bakit parang bigla siyang naawa rito? Parang ang sakit ng bawat salitang binibitiwan nito. 2 araw ang lumipas matapos ang komprontasyon sa pagitan nilang dalawa ni Zack. Halos hindi niya na ito nakikita sa bahay. Laging wala at kung uuwi man, mag-uumaga na raw sabi ni Manang Rosing. Wala naman siyang pakialam. Inaalala lamang niya ngayon ay si Hope. Gusto niyang umalis na sa bahay na ito at bumalik na sa sarili niyang bahay sa Quezon. Pero si Hope, ayaw nitong umalis nang hindi raw kasama ang daddy. Paano niya kukumbinsihin ang anak niya ngayon? Ayaw niyang iwanan ng bata dahil sa kanya ito at hindi niya basta-bastang ibibigay si Hope sa lalaki. Kaninang umaga umalis siya kasama si Hope. Dumalaw sila sa puntod ni Yui. Nagtirik at nagdala ng bulaklak para sa kanyang kakambal. Siguro 2 oras din silang namalagi ron bago umuwi. Tatakas na sana siya. Pero si Karyo at isa pa sa mga tauhan ni Zack ay lagi nakabuntot sa kanila kahit saan sila magpunta. Mukhang walang tiwala ang boss ng mga iyon sa kanya. Mag-aalas 7 nang ihatid niya si Hope sa nursery room nito para patulugin. Hands-on siya ngayon dahil wala naman siyang trabaho. Ang papa niya ang pansamantalang humahawak ng kanilang company at naroon na rin naman ang mama niya sa bahay. Kampante siya dahil may mga magulang na nagtitake over kapag wala siya. Good night, sweetie. Good night, mommy. Damping halik sa noo ang ipinagkaloob niya bago siya lumabas ng silid. Iniwan niyang bukas ang lampshade habang nakapatay naman ang ilaw ng kwarto. Dumiretso na siya sa kanyang silid para maligo. Para nanlalagkit kasi siya. Isang pajama na plain purple ang sinuot niya. Habang naghihintay na antukin, binuksan muna ni Yumi ang TV. Naghanap siya ng magandang palabas doon pero hindi niya tipo ang mga pelikula kaya in-off na lamang niya at lumabas ng veranda para lumanghap ng sariwang hangin. Maliwanag ang paligid kahit mag-aalas 8 na dahil sa full moon at mga bituin sa langit. Napapikit siya para damhin ng malamig na hangin na dumadampi sa kanyang balat pero ang pagmumuni-muni natigil nang mapansin ang mga aninong naglalakad sa pathway patungo sa main door. Kitang-kita niya ang papasok o lalabas na tao mula sa gate dahil sentro ang veranda sa bahaging iyon. Biglang nag-init ang kanyang ulo. Are you sure, babe? Malambing na tinig ng babae na nakapalupot sa braso nito. Ay, napaka-sweet mo naman. Parang gusto niyang ibato ang isang flower pot na nasa gilid lamang niya sa lalaking parang walang pakialam sa paligid. Naririnig niya ang usapan at halinghing ng dalawa. Ang mga hayop. Nagngit-ngit ang puso niya sa inis. Hindi niya alam kung bakit. Siguro dahil baka makita ni Hope at kung anong isipin ng bata. Kaya ba laging umaga na itong umuwi dahil sa pambababae nito? Napakawalang kwenta. Sa galit niya, mabilis niyang tinawid ang pinto.
Lumabas siya ron at diretso pababa ng hagdan. Naabutan niya ang mga ito sa sala. Nakayakap ang malahostes na babae sa lalaki habang nakapatong naman ang mga braso ni Zack sa ibabaw ng sandigan ng sofa. Nakangisi pa ito. Ang mga tauhan nito ay palabas na, ngunit si Karyo ay palabas pa lang. Dumaan ito sa harapan niya at nakita ni Yumi ang baril nito na nakausli sa tagiliran. Bigla niyang nilapitan at hinugot yun. "Ma'am, teka ho." Pigil pa nito. "Subukan mo, Karyo, nang mauna kang tumumba dyan." Banta niya bago lumapit sa mga ito sa sofa. "Kakalas ka sa lalaking yan o kakalas yung ulo sa katawan mo?" Matatag na wika niya, sabay tutok ng baril sa babae. "Ay, Zack, sino bang babaeng yan?" "Ako?" Ngumisi siya rito. "Ako ang papatay sa'yo kapag hindi ka lumayas rito." Biglang kasa sa baril na kanyang hawak. "What the?" Napatayo na si Zack at biglang nagtaas ng kamay dahil kita nitong hindi siya nagbibiro. "Zack, baliw na ba yung babaeng yan? Tulungan mo ko." "Umalis ka na." Wika nito. "What? Get out now." Sigaw nito dahil isang bala na ang pinakawalan niya. Humugot si Yumi ng hangin upang ikalma ang sarili. Para yatang sumobra siya dun. "Ano?" Bulalas niya nang hindi pa rin siya tinatantanan ng mga mata nito. "Are you jealous?" Biglang nag-igting ang kanyang pandinig. Siya nagsiselos? Come on, hindi niya ugali yun. Isa pa, bakit naman? "Are you crazy?" Wika niya rito. Napangisi na lang si Zack at bago pa muling mag-init ang ulo niya, itinapon na ni Yumi ang baril sa ibabaw ng sofa at umakyat na sa taas para matulog. Hindi siya nagsiselos at kailanman hindi siya magsiselos. Never. Matuling lumipas sa mga araw at linggo. Mag-iisang buwan na sila ni Hope sa bahay ni Zachary at nasanay na ang bata sa presensya ng ama nito. Paano na kaya niya paghihiwalayin ng dalawa? Gustong-gusto na talaga niyang umuwi. Ayaw niya nang mas magtagal pa sa lugar na ito dahil araw-araw ay mas nahihirapan ang puso niya. Kakasuhan niya si Zack ngunit nagdadalawang isip siya. Paano na ang anak niya kapag nakulong ang daddy nito? Sigurado siyang iiyak ito hanapin ni Hope ang ama nito. Pero paano naman si Yui? Paano niya mabibigyang hustisya ang kakambal kapag ganito? Hindi niya na alam kung saan siya unang lulugar dahil sa bawat kilos na gagawin niya, may batang magiging kawawa. Masyado niyang mahal ang anak para saktan niya ito. "Manang, si Hope po." Nang dinaanan niya ang bata sa silid ay wala ito, kaya bumaba siya at nagtungo sa kusina at si Manang Rosing ang una niyang nabungaran. Naghahanda ito ng agahan, mag-aalas 7 na ng umaga. Nasa labas, Ma'am Yumi, kasama si Sir. Kilala na siya ng mga kasambahay dahil ipinaliwanag niya at nagpakilala rin siya kung sino talaga siya. Nung una hindi talaga makapaniwala si Manang, pero nung dalhin niya sa puntod ni Yui ang may edad na kasambahay, doon na ito nakumbinsi. "Ganun ba? Sige, puntahan ko na lang ho." Simula ng gabing nagdala ng babae si Zack sa bahay at tinutukan niya ang mga ito ng baril, hindi na muling naulit ang pagdadala nito ng babae. Takot lang nitong tuluyan na niya ang mga babae nito. Subukan lang talaga ng lalaki. Nakita niya ang dalawa sa gazebo. Naglalaro ang mga ito ng tea party. Natatawa siya dahil sa liit ng upuan ni Zack at kulay pink pa iyon. May suot din itong princess crown habang tumutungga ng tasa na plastic. Nasa harapan din nito ang anak na nangingiti dahil sa mahusay na pagganap ng daddy nito ng princess tea party. Natigil lamang si Zack at agad tumayo ron, sabay kuha ng crown sa ulo nito. "What are you doing?" Natatawa siya pero hindi niya iyon ipinakita. Hindi pwedeng maging close sila ng taong ito dahil kahit saan tignan, sinaktan nito ang kanyang kakambal. "Mami, naglalaro kami ng tea party ni Daddy. Want to join, Mami?" "Later, anak. Breakfast is ready. Tumayo ka na dyan at kakain na." "Let's go, sweetie." Linggo ngayon at himalang hindi pumasok sa trabaho ang lalaking ito. Ayon kay Manang Rosing ay may negosyo raw si Zack na pinamumunuan. Tinanong niya kung ano pero hindi daw nito alam, kaya nga hindi pa rin siya mapakali dahil baka illegal ang negosyo ng lalaki. Sinangag na maraming bawang, tosino, hotdog, scrambled eggs, dilis na nirequest niya kay Manang at spam ang nakahain. Katabi ni Zack si Hope at ito na rin ang nagsali ng kanin sa bata.
Paunti-unti, sinasana itong kumain ng mga ganito para hindi na nakatutok lang sa gatas. Kung titignan niyang mabuti, responsabling ama si Zack sa bata, kaya nahihirapan talaga siyang magdesisyon kung sana pwede niyang itanong kay Yui kung ano ang solusyon na gagawin niya. Takam na takam siya sa dilis. Humingi pa nga siya ng suka na may sili kay Manang. Napapapikit pa siya dahil sa sarap nun, sabayan pa ng kamatis na hiniwa. Pero bigla siyang natigil at patakbong tinungo ang lababo sa kusina. Sunod-sunod na pagduduwal ang ginawa niya. Tumayo na nga rin si Zack upang siya'y lapitan. Hinahagod naman ni Manang ang likuran niya. Parang lahat ng kinain niya inilabas niya. "Here, drink some water." Kinuha niya iyon ng walang tingin-tingin at agad na nagmumug. Nagtataka siya kung bakit yata parang napapadalas ang pagsusuka niya. Kahapon kasi kahit kagigising lang niya, sumuka na agad siya. Kaya hindi pwedeng sabihin ng dahil sa kinain niya, kaya ito nangyari. "Ma'am, kailan ang huling dalaw mo?" Napalingon siya sa matanda dahil patapos na ang buwan at hanggang ngayon, hindi pa rin siya dinadatnan. "Ma'am, bakit ayaw niyo pong sabihin kay sir na buntis kayo?" Nanginginig ang kamay niya habang hawak ang pitikit. Naka-double line iyon, ibig sabihin, positive, buntis siya. "Huwag Manang, ayoko mas maging komplikado ang lahat." Nagawa pa rin niyang sumagot sa matandang kasambahay. "Hindi naman po masama ma'am, single naman po si sir at single din." "Naririnig mo ba yung sarili mo Manang? Asawa yan ng kakambal ko na pinatay niya Manang, pinatay niya. Kaya paano ko tatanggapin na magkakaanak kami kung si Zack ang dahilan kung bakit nawala sa akin ang kapatid ko?" Hindi niya napigilang mapalakas ang boses, para kasing insulto talaga iyon para sa kapatid niya. "Pero ma'am, patay na si..." "Hindi, wala kang sasabihin Manang. Hindi mo sasabihin kahit kanino ang nalaman mo ngayon." "Opo ma'am." Napipilitan itong sambit. Matapos lumabas ni Manang, nagsimula na siyang mag-impake. Aalis siya sa bahay na ito at dadalhin niya si Hope. Pumayag sa hindi si Zack ay kukunin niya ang bata. Pwede naman itong dumalaw-dalaw sa bahay nila kung gusto nito. Yun lamang ay kung tatanggapin ito ng kanyang mga magulang. Pwede namang paliwanagan ng ama't ina niya. Tiyak, maniniwala ang mga ito sa kanya. Matapos ayusin ang mga gamit, ay si Hope naman ang kanyang binihisan. Hindi na siya magdadala ng mga gamit ng bata dahil marami nun sa kanila. "Mommy, where are we going?" Binuhat niya ito matapos niyang bihisan. "Uuwi na tayo anak." Natigilan ito sa paghakbang. "How about daddy?" "Anak, pwede namang dumalaw si daddy sa bahay, di ba?" "But mommy, I want daddy to come with us." Nalungkot agad ito ni hindi man lang inintindi ang kanyang paliwanag. "Anak, hindi kasi pwedeng dito na lang din ako kasi may mga kailangan gawin din si mami." "Di ikaw na lang ang umalis mami at here lang po ako with daddy. You can visit here anytime naman po eh." Bigla siyang napakurap. Parang ayaw niyang paniwalaan na nasabi iyon ng anak niya sa kanya dahil noon lagi siya nitong pinipili. Pero ngayon si Zack na ang mas gusto nitong kasama. Nasasaktan siya sa isiping iyon. "Ayaw mong sumama kay mami? Mami feel sad anak." Nahihirapan siyang magdesisyon dahil sa anak niya. Sa pangakong kanyang binitiwan na siya ang bahala kay Hope. Pero ngayon, paano na kung ayaw nitong sumama sa kanya? "But daddy will be sad too mami. Wala siyang kasama. Please mami, let me stay here." Pero pumayag na lang din siya kahit naiiyak. Parang gusto niyang humagulgol. "Sige," nasabi niya bago tumalikod dahil oras na lumingon siya, tutulo na ang mga luha niya. "Saan ka pupunta?" Mula sa main door ay bumungad si Zack. "Aalis na." "What? How about my daughter?" Mukhang bata lang ang inaalala nito. "Daddy, I'm here." Ngumiti ito at hinintay na makababa si Hope sa hagdan. Akmang dadaanan niya nang hawakan nito ang braso niya. "Iiwanan mo ang bata?" Nag-aalangan siyang tumingin dito. Yun ang kagustuhan ni Hope. Mahina at nanginginig ang kanyang tinig. "Hindi ka pwedeng umalis." Nang makalapit si Hope, hinawakan nito ang pulsuhan ng bata at humarap sa kanya. "At bakit? Anong karapatan mong pigilan ako?" Bulong niya dahil baka marinig ng paslit. "Nakalimutan mo? Asawa kita." "Anong pinagsasasabi mo?" Pigil ang bawat usapan nila.
Kasal ka sa akin. Pangalan mong nakalagay sa marriage certificate. So you're my wife and I'm your husband. Natamemi na lamang siya dahil sa narinig. Si Yui ang asawa mo, kaya bakit mo ko dinadamay? Wika niya rito. Hindi pwedeng sabihin nito na kasal sila dahil una sa lahat, si Yui ang pinakasalan nito, kaya paanong nangyari na siya ang nasa marriage certificate? Hindi pa rin siya magpapapigil. Aalis siya. Aalis ako't hindi mo ko mapipigilan. Dugtong niya at dinaanan lang ito, pero bago pa siya tuluyang nakalabas, kinuha na ni Zack ang maleta niyang hawak at itinapon malapit sa sofa. Ano ba? Mabuti na lang at wala si Hope doon dahil inakyat ni Manang Rosing para hindi nito makita ang pagtatalo nila ni Zack. Walang aalis. Kita ang galit sa mga mata nito pero wala siyang pakialam dahil buo na ang kanyang desisyon at walang makakapigil sa kanya. Zack, ano ba? Ibaba mo ko. Ngunit nagulat na lamang si Yumi nang buhatin siya nitong bigla at parang isang sakong bigas na inakyat sa hagdan. Zack, ano ba? Panay ang pagwawala niya pero kahit anong gawin niya, hindi man lang ito natitinag hanggang marating nila ang silid niya. Doon lamang siya nito ibinaba. Walang aalis. Do you hear me? Nagngangalit ang mga ngipin ni Zack, parang kahit anong oras, mananakmal ito. Bakit mo to ginagawa? Naitanong niya nang makaupo siya sa kama. Tinignan siya nito ng ilang segundo bago ito sumagot. Dahil asawa kita. No, I'm not. Si Yui ang asawa mo't hindi ako. Malakas na sabi niya rito. Mahabang buntong hininga ang pinakawalan nito tsaka muling nagsalita. Oo, pero ang pangalan mo, pagkatao mo at ng lahat sa'yo, inako ni Yui. Naikuyom niya ang kamao. Ibig sabihin hindi talaga Yui ang ginamit nitong pangalan kundi ang pangalan niya. Pero bakit ito nagsinungaling? Dahil noon sa tuwing tatawag siya, masaya naman daw ito at mahal na mahal daw ito ni Zack. Palabas lamang ba iyong lahat? Nag-usap kami noon. Sinabi ko sa kanya that I like her. Naakala ko ikaw. Tinanong niya ako kung ang kakambal daw ba niya ay magugustuhan ko rin. Who? Sabi ko. Si Yui. She's smart, sexy and pretty like me. She said again. Pero sinabi ko na siya lang ang gusto ko at wala nang iba. Nahanda akong patunayan iyon sa isang kasal. Di ko alam na ang babaeng kausap ko ay si Yui at hindi ikaw. Don't you get it? Mahal ko siya dahil akala ko ikaw ang babaeng yun. Pinakasalan ko siya dahil naniwala akong ikaw yun pero hindi. Si Yumi ang gusto ko at hindi ang magpapanggap na kakambal mo. Una pa lang ikaw na ang mahal ko. Ikaw, Yumi. Hindi na siya nakapagsalita pa. Sunod-sunod na kasing pumatak ang kanyang mga luha. Iniisip niya na hindi talaga iyon magagawa ni Yui. Nagpaubaya siya para sa kapatid pero hindi niya inaasahan na gagamitin nito ang pagkatao niya para makuha ang nais. Please don't cry. Hindi ko intensyon na saktan ng kakambal mo. Nadala lang ako sa galit ko, I'm sorry. Oo at maraming kasalanan si Yui sa akin pero hindi ko naman inais na mamatay siya. Hindi ko alam na may cancer pala siya. Hindi ko talaga alam. Masyado na siyang nagiging emosyonal. Siguro dala ito ng pagbubuntis niya. Kahit maliit na bagay iniiyakan niya. Sobrang weird niya. Tinawid nito ang pagitan nila at siya'y niyakap. Wala na rin naman siyang nagawa kundi ang mapaiyak na lang sa balikat nito. All this time, akala niya talaga hindi iyon magagawa ni Yui sa kanya. Pero sa sinabi ni Manang Rosing at sa mga narinig niya kay Zack ngayon, mukhang walang ibang sisisihin sa lahat ng ito kundi si Yui mismo. Noon pa man, inuuna ni Yumi ang kaligayahan ng kanyang kakambal kung ano ang gusto nito, ang request o ang mga pakiusap ni Yui. Dahil sabi nga ng mama nila, siya ang mas matanda kaya laging intindihin ng kapatid. Hindi siya nagkulang sa mga paalalang iyon ng kanyang ina. At sa huli ay pagiging ate pa rin ang ginampanan niya. Maging sa pag-ako sa anak nito yung ginawa niya. Dahil ganun niya kamahal ang kakambal. Pero sa huli, hindi pa rin pala iyon sapat dahil pati ang pagkatao niya inako din ni Yui. Saan siya nagkulang? Nagpaubaya na nga siya noon kahit may nararamdaman na siya para kay Zack. Lumayo siya nang umamin si Yui na gusto din ito si Zack dahil bilang atit nakakatanda, inuuna niya ang kapatid kaysa sa kanyang sarili. Tinanong niya si Manang kung ang lahat ba ng sinabi ni Zack ay alam nito at nang sagutin siyang oo, naluha na lang siya. Siguro ngay wala talagang kasalanan si Zack
dahil hindi naman masasaktan si Yui kung wala itong nagawang kasalanan. Masyado siyang nag-focus sa pagkamatay ng kapatid niya at naghanap ng ibang masisisi sa kamatayan ng kakambal. Hindi man lang niya inalam kung ano ang nangyari at kung bakit. Mali siya sa isipang si Zack ang may kasalanan dahil una pa lang si Yui na ang dapat sisihin. Manang, aalis ka? Naabutan niya ang matanda at isa sa kasambahay na palabas ng kusina. Opo ma'am, araw po ng pamamalengke ngayon. Pwede ho bang sumama? Wala si Zack ngayon at mukhang may pinuntahan kasama ang mga tauhan. Si Karyo lang ang narito. Baka humagalit si Sir. Pag-aalangan ito. Huwag kang mag-alala manang, ako na ang bahala sa kanya. Ngiting tugon niya. Sinabihan din niya ang isa sa mga kasambahay na siya na lang ang sasama kay Manang. Sumang-ayon naman ito. Tulog si Hope dahil nap time nito ngayong oras. Si Yaya Linda ang yaya nito. Siya mismo ang nag-request nun kay Zack dahil wala na siyang ibang maaasahan kundi ang yaya ni Hope simula pa ng baby ito. Pumayag naman ito kaya nakampante na siya. Ma'am, bawal po kayong lumabas. Sabi ni Karyo nang patungo siya sa gate kasama si Manang. Ano ba Karyo? Sumama ka kaya para hindi ka natatakot na baka tumakbo si Ma'am? Si Manang Rusing ang sumagot. Manang, bawal daw ho kasi. Ay umalis ka dyan, sa palengke lang kami pupunta. Isa pa'y may driver naman at kasama ka rin. Tara na. Dugtong nito bago siya inakay ni Manang at sumakay ng sasakyan na naghihintay sa labas ng gate. Habang palabas sila ng subdivision, kabang-kaba siya. Kanina'y tinawagan niya si Kuya Pidring na driver nila para sunduin siya sa palengke. Tatawagan niya ito ulit oras na nakababa na sila ng kotse. Hindi siya sigurado sa gagawin pero gusto niya na sana munang mag-isip kahit sandali lang at hindi niya yun magagawa kung araw-araw nakabantay si Zack sa kanya. At lumipas din ang mga araw at ramdam niya ang paglaki ng kanyang tiyan. Gusto sana muna niyang lumayo, malayong malayo sa mga taong nagbibigay sa kanya ng stress sa buhay. Hindi siya nag-aalala kay Hope dahil naroon naman ang ama nito at si Yaya Linda. Magpapaliwanag na lamang siya sa bata kapag hindi na siya naguguluhan. Pagtigil ng kotse, sumunod siya agad kay Manang sa paglabas nito ng sasakyan. Sumunod rin si Karyo. Oh, bakit Karyo? Takang tanong ni Manang. Sandali, naiihi ako. Anito at agad na tumalikod para maghanap ng CR. Manang, saglit lang, bibili lang ako ng prutas. Mukhang masarap ang mangga. Aniya nang madako sa gilid ng kalye. Sasamahan na kita. Ay wag na ho, susunod na lang ako sa isa loob. Sigurado ka ba? Tumango siya at sinabayan pa ng ngiti. Oo sige. Nang tumalikod ito, tsaka siya nagtungo sa nagtitinda sa unahan. Nilingon niya si Manang, nakatingin pa rin ito kaya inabala niya ang sarili sa pagpili. Magkano ho? Tanong niya sa tindera. 90 ang kilo ma'am. Nang magsalita ito, muli siyang lumingon kay Manang at nang makitang wala ito, mabilis na siyang tumalikod at tinawagan ng driver niya. Ma'am, ang mangga mo. Pero tumakbo na siya para makaalis sa lugar na yun ng mabilis. Kuya Pidring, nasan ka? Nasa entrance ng palengke ma'am. Sagot nito sa kabilang linya. Sa bakery ako maghihintay kuya. Sa tapat ng Mercury, bilisan mo. Aligagang usal niya bago tumawid ng kalsada. Kuya, bilisan mo! Sigaw niya nang makasakay sa sasakyan na dala ni Kuya Pedring. Kabang-kaba siya habang panay ang lingon sa likuran. Baka may nakasunod sa kanila. Nakahinga lang siya ng maluwag nang makalayo ng tuluyan sa palengke ang kanilang sinasakyan. Ma'am, saan po tayo? Terminal ng bus kuya. Uuwi muna siya sa probinsya nila. Nasabi na rin naman niya sa mama niya na uuwi siya sa bahay nila roon. Nagtataka nga ito kung bakit ang bilis daw. Nagsinungaling na lang siya para hindi mag-alala ang kanyang ina. Mabuti na lang talaga't may cash siyang dala kaya hindi siya mahihirapang umuwi. Bumili na lang din siya ng snacks sa terminal para hindi siya magutom sa daan. Siguro inabot ng 2 oras bago napuno ang sasakyan. Doon lang din ito umalis. Naisin man niyang dumaan sa bahay nila. Hindi rin maaari dahil baka naroon ang lalaki. Mas mabuti nang dumiretso na siya para hindi na siya makita ng binata. Babalikan niya si Hope. Sadyang kailangan lamang muna niyang lumayo pansamantala para makapag-isip. Sa tinagal-tagal ng panahon, hindi pa niya nagagawang magkaroon ng oras para sa sarili. Dahil simula pa noon,
Pamilya niya na ang kanyang inuuna at nang maiwan si Hope sa kanya ay mas nawalan siya ng time para sa sarili. Kaya siguro ngayon pwede na niyang isipin din muna ang sarili bago ang iba. Pwede naman na sigurong unahin naman niya ang sarili bago ang mga problema ni Yui. Kung tutuusin, siya ang ina, ate at anak na sobra ng stress sa buhay dahil simula nang mamatay si Yui, ang anak nito ang kanyang inuuna. 8 buwan ang matuling lumipas at ito ang buwan na manganganak na siya. Muntakin mo yun na kaya niyang mag-isa at tanging si Manang Inday lang ang laging katuwang sa lahat at ang asawa nito. Nakatayo siya sa bintana ng malaking bahay na iyon. Tanaw mula sa kinatatayuan ang ganda ng buong lugar, ang sariwang hangin, ang lunti ang mga punong kahoy at tahimik na paligid. Tanging huni ng mga ibon na dumadapos sa puno ang lagi niyang naririnig. Ito ang talagang nakakapagbigay ng kasiyahan sa kanya sa 8 buwan na pamamalagi niya rito. Anak, ayos ka lang ba? Hindi ba sumasakit ang balakang mo? Nakangiti niyang nilingon ng tinig na iyon ang kanyang mama. Ayos lang ma. Kahapon lang ito umuwi dahil tumawag siya na baka anumang oras mula ngayon lalabas na ang kanyang baby boy. Oo, lalaki ang magiging anak nila ni Zack. Speaking of Zachary, araw-araw kong pumunta si Zack sa bahay nila sa Quezon City. Nagbabalak daw itong pumunta rito pero pinipigilan ng papa niya at bigyan daw muna siya ng katahimikan. Tinatawagan siya at siguro kung bibilangin lahat ng text at missed calls nito, umabot na ng 100,000 simula nang pumarito siya. Ni isa doon, wala siyang sinagot kapag tuloy-tuloy ang tawag basta na lamang niyang ino-off ang cellphone. Gusto niya ng katahimikan kaya siya narito tapos patuloy pa ring mangungulit si Zack. Wala itong alam na manganganak na siya dahil siniguro ng papa niya na hindi ito pupunta rito. Nagbanta rin ng ama niya. Siguro natakot rin dahil may kasalanan pa kasi ito sa kanyang pamilya. Gusto mo bang lumabas muna? Maglakad-lakad ka kaya sa labas? Mas mapapadali ang panganganak mo kapag ganun. Opo, maya-maya na ma. Sa mga nakalipas na buwan, doon lamang niya naisip na namimiss niya si Zack. Tuwing gabi rin kung mapaginipan niya ito pero pinipilit niya na wag itong kausapin dahil nare-respeto niya ang namatay na kakambal. Kamusta? Anong balita sa asawa ko, Karyo? Boss, mukhang kabuanan na ni Ma'am Yumi. Napatayo siya bigla sa kinauupuan niya. Sa nakalipas na mga buwan ay pinabantayan niya si Yumi sa tauhan. Masyado kasing komplikado kapag siya ang pumunta ron, lalo na at nagbabala ang ama nito. Alam niyang masama ang loob ng pamilya ni Yumi sa kanya dahil sa pagkamatay ng isa sa mga anak nito. Pero hindi niya kasalanan yun. Kung may mali man siya, yun ay ang hindi niya napigilan ng sarili at nasaktan niya si Yui. Pero nagsisisi siya, lalo na nang malaman niya itong may cancer. Hindi naman kasi dapat iyon mangyayari kung nagsabi ito sa kanya at hindi ito nagsinungaling. What? Bakit hindi mo sinasabi sa tawag? Nag-update ka sana. Aligaga siyang tumayo at lumabas ng opisina. Kailangan niyang puntahan si Yumi dahil baka anong mangyari sa asawa at anak niya. Boss, ngayon ko lang din po nalaman mula sa kasambahay nila. Narinig ko lang din ho nang mapadaan ng maedad na katulong sa tapat ng kotseng dala ko. Sumunod ito sa likuran niya. Wala ka talagang kwenta, Karyo. Ano pat ipinadala kita ron, ha? Nilingon niya ito at sinamaan ng tingin na paataras ang tauhan. Kailangan ko siyang puntahan. Boss, baka ho malaman ng ama ni Ma'am Yumi at anong mangyari. Nagbanta na ho siya sa inyo. Nag-aalangan itong sabi. I don't care. Kailangan kong masiguro na maayos ang mag-ina ko. Pupuntahan niya sa Nueva Ecija si Yumi kahit pa magalit ang ama nito. Ilang buwan na rin niya itong hindi nakita. Sapat na rin siguro ang ilang buwan na pagtitimpi. Sabihan mo sila sa labas at aalis tayo. Aniya nang tuluyang makalabas ng library. Okay boss. Magpapaalam lang muna siya sa anak niya bago siya umalis. Baka kasi hanapin siya ng bata. Ang mafia boss na katulad niya ay kailangan talaga ng mga tauhan, lalo na at ilang beses na rin siyang tinambangan. Kung minsan uuwi siya, may sasalubong na lamang sa daan at tatadda rin ng bala ang kanyang sasakyan. Kung hindi dahil sa mga tauhan niya, baka pinaglalamayan na siya o baka nauna pa siya sa kakambal ni Yumi. Kaya nga nais niyang kumala sa organisasyong iyon
Dahil bukod sa may anak siya, may asawa din siya na malapit ng mga anak. Ito ang isa sa mga rason kung bakit hindi siya pumupunta sa Nueva Ecija dahil ayaw niyang malaman ng kaaway niya kung nasaan si Yumi dahil noon pa man nila pinupunteriya ang mga mahal niya sa buhay. Kagaya ng daddy at mami niya, nanatili lang siya sa ganitong trabaho dahil kailangan niyang iganti ang kanyang mga magulang. Nag-iisa na lang ang natitira sa mga tao sa likod ng pag-ambush sa kanyang mga magulang. Siguro'y pwede na siyang mag-retired. Isang tao na lang talagang kailangan niyang tapusin bago niya iyon tuluyang gawin. Dahil hanggat buhay pa ang hayop na Einsta, hindi talaga siya nitululubayan. Patas na rin naman sila. Pinatay nito ang ama't ina niya, kaya gumanti lang din siya. Yes pa, I'm okay. Don't worry, nandito naman si Mama at Manang Inday. Hindi nila ako pababayaan. Nag-aalala daw kasi ang papa niya dahil kabuanan na niya, kaya ito tumawag para kamustahin siya. Katatapos lang nilang maghapunan nang ito ay tumawag. Kinamusta rin niya si Hope. Kanina daw kasi ipinuntahan ito ang bata sa bahay ni Zack. Hindi man lang ito nagsabi para makausap niya ang anak. Sobrang miss niya na ito. Si Yaya Linda lang kasi ang laging tinatawagan niya para makausap si Hope. Pero nang malaman iyon ni Zack, laging itong kinukuha ang cellphone ni Yaya Linda para siya ay makausap. Kaya nga hindi na siya basta-basta nakakatawag. Pinatitext niya muna ang yaya ng bata bago siya tumawag para masiguradong wala doon ang ama ng bata. Matapos niyang kausapin ng ama, umakyat na siya ng kwarto para magpahinga na rin. Hirap na hirap siya, lalo na kapag paakyat ng hagdan. Hindi niya kasi halos makita ang bawat baitang ng hagdan dahil sa malaki niyang sinapupunan. Ma? Tumigil siya sa ikatlong baitang nang makaramdam ng pananakit ng tiyan. Ma! Muling tawag niya sa ina na mukhang nasa taas ng mga oras na iyon. Iha, bakit? Mabilis ang hakbang ng mama niya patungo kay Yumi. Are you okay? May masakit ba ha? Sunod-sunod na tanong nito. I think manganganak na po ko. Saktong natapos ang salitang yun at parang may bumulwak sa kanyang pagitan. God! Ang panubigan mo nabasag na. Hiyaw ng kanyang mama. Manang Inday, Manang, pumunta kayo dito dali. Habang sumisigaw ng tulong ay inaalalayan siya ng kanyang mama patungo sa ibaba. Ma'am, baka... Natigilan ito nang siya ay makita. Opo, kukunin ko na po ang gamit ni Ma'am Yumi. Anito at mabilis na umakyat ng hagdan. Pidreng, ang sasakyan, manganganak na si Yumi. Sunod naman itong tinawag ang kanilang driver. Sa bawat lakad niya, gano'n na lang din ang pagngiwi at sigaw niya sa sakit. Parang hindi na rin siya aabot sa kotse. Huwag rito anak, pigilan mo lang at alis na tayo. Pidring bilis. Opo ma'am, opo. Ma, parang lalabas na. Sige, hingang malalim anak, hinga lang ng malalim. Nang makasakay sila, mabilis na pinaharurot ni Pidring ang kotse dahil kailangan nilang makarating ng hospital ng mabilis. Pigil na pigil ang iri niya dahil baka lumabas na ang bata at manganak siya sa sasakyan. Walang humpay ang sigaw niya dahil sa sakit ng tiyan. Mabuti na lang at malapit lang ang public hospital sa lugar nila kaya mga 15 minutos narating nila agad ang hospital. Manganganak na talaga ako ma. Habang pababa ay mama niya at si Manang Inday ang nakaalalay sa kanya. Nurse, tulong! Manganganak na ang anak ko. Mabilis namang tumalima ang mga nurse at agad siyang naisugod sa delivery room. Habang nasa loob si Yumi ng paanakan ay parating din si Zack. Pumunta kasi ito sa hasyenda at wala roon ang asawa niya. Ang sabi ng gwardya, sinugod raw sa hospital si Yumi. Pero nang papasok na sila sa parking area ay sunod-sunod ang putok ng baril ang narinig niya. Boss, may kalaban! Si Karyo ang sumigaw dahil ito ang kanyang driver. May 2 kotse ang nasa likod niya at lahat ng iyon ay kanyang tauhan. Dumiretso ka Karyo, hindi tayo pwedeng bumaba rito dahil baka malaman nilang narito ang mag-ina ko. Sigaw niya bago hinugot ang baril sa ilalim ng kanyang kinauupuan. Parang isang action sa isang pelikula ang eksena sa pagitan ng kaaway at kay Zack. May 2 kotse sa likod niya na patuloy humahabol sa kanila. Nasa unahan ng sinasakyan niya. Sa kanan at kaliwa namang bahagi ng kalsada ang sasakyan ng kanyang mga tauhan at nakasunod lang din sa kanya.
Kung may mauunang tatamaan, yun ay ang mga tauhan niya na nagko-cover para protektahan siya. Inilabas ni Zack ang ulo sa bintana ng sasakyan at sunod-sunod na niratrat ang sasakyan ng kalaban, pero dahil madilim ay halos hindi matamaan. "Bilis, Karyo! Iliko mo sa kaliwa!" Sigaw niya bago muling pinaulanan ng bala ang isa sa mga nakasunod sa kanila. Ngunit ang tauhan niya ang nakapagpagulong sa isa sa mga kotse ng kalaban. "Ayos!" Naisigaw ng mga ito na nakalabas din ng mga katawan sa bawat bahagi ng bintana ng sinasakyan. Napangiti siya. "One down," wika pa niya. Pero parang may mali dahil kanina ay 3 ang sasakyan ng makita niya. Hindi nakasunod ang isang pulang kotse. Dahil nang makita niya, yun ang unang nagpaulan ng bala sa kanila sa hospital. "Karyo, bumalik ka!" Malakas na utos niya nang may pumasok sa kanyang isipan. Lumingon ito saglit. "Nasa hospital si Einsta." "Wala siya rito, Karyo. Ang asawa ko nasa panganib siya." Dali-dali namang ni-U-turn ni Karyo ang sasakyan nang marinig yun mula sa kanya. Kinakabahan siya. Panay pa rin ang alingaw-ngaw ng mga bala ng baril, pero bumalik sila kahit delikado. Walang mas delikado kapag may nangyari sa mag-ina niya. Oras na may masamang nangyari sa pamilya niya, uubusin niya ang angka ni Einsta hanggang magmakaawa ito. "Bilisan mo pa, Karyo." Animoy nakikipaghabulan sila kay kamatayan dahil sa bilis ng paharurot ng sasakyan. Hindi na siya nag-iisip ng kung ano dahil kay Yumi natuon ang kanyang isip. Alam niya kasing naroon ang kalaban sa hospital. Ang hayop na Einsta van der Ren. "Ma'am, ako na po ang pupunta sa admitting section para kumuha ng kwarto ni Ma'am Yumi." Tumango lang si Amelia kaya tumalikod na si Manang Inday. Mag-iisang oras na pero wala pa ring lumalabas. Kung meron man, mga nurse lang iyon. Wala pang anak niya. Dalangin lamang ni Amelia na maging normal lang ang panganganak ng anak niya. Walang humpay ang panalangin niya habang naghihintay sa labas ng delivery room. Natatakot na kasi siya dahil minsan na siyang nawalan ng anak at ayaw na niyang maulit pa iyon. Pero ang pagmumuni-muni niya, napalitan ng takot nang may 3 mga lalaki ang palapit sa kinauupuan niya. May mga matataas na kalibre ng mga barilang mga ito. "Boss, eto na yata ang delivery room." "Gago, malamang nakikita mo ang nakasulat. Tabir yan." Tumayo siya at dahan-dahang lumayo para kasing may binabalak ang mga ito. "Hoy, narito ba sa loob si Yumi McCrane, ha?" Lumingon siya. "Ikaw ang tinatanong ko, tanda." Mas doble na ang kaba niya nang marinig ang pangalan ng anak niya sa lalaking mukhang leader ng grupo. "Wala po, sir. Sa kabilang delivery po yata." Tumaas ang isang kilay nito. Natawa naman ang kasama nito. "Ano? Ilan ba ang delivery room dito?" Bulyaw nito kaya ang ibang mga tao ron lumayo na para hindi madamay. "Niloloko mo ba kami, babae?" At agad itinutok ang hawak na baril sa kanya. Natuod siya dahil sa takot. "Wag, sir, maawa ho kayo." Nanginginig na usal niya pero nagtawanan lang ang mga ito. "Sagutin mo ko, tanda. Nasaan si Yumi McCrane?" Pero sunod-sunod na putok ng baril lang ang sumunod sa mga salita niya. "What the F? Si McCrane!" Sigaw ng mga ito bago tumakbo dahil walang pagtataguan roon. Nayuko na lamang siya sa sobrang takot pero nang may sumigaw, nilingon niya iyon. Tinamaan na pala ang isa sa mga ito. "Ma, si Yumi." "Zack, nasa loob pa." Nanginginig pa rin siya. "Babalik ko ako. Uubusin ko lang muna ang mga demonyong ito." Wala siyang naisagot dahil nanginginig na siya dahil sa takot. Pati si Zack ay may hawak na baril. Parang mawawalan yata siya ng lakas dahil sa nangyari ngayon lang. "Ma'am, eto na ang anak ninyo." Dahan-dahang ipinatong ng doktor ang napakaliit na baby sa kanyang tiyan. Nangihina pa siya dahil kakatapos lamang niyang manganak. Hindi pa napuputol ang pusod nito. Naiiyak siya sa galak dahil isa na siyang tunay na ina. Walang pagsidlan ang galak sa puso niya dahil doon. May ilang minuto pa bago kinuha ang baby niya at nilinis ito. Nakatitig lang siya sa kisame ng hospital habang nililinisan ng ibaba niya. Napakasarap na pakiramdam na parang nakuha ang isang napakabigat na bagay sa katawan niya. Nakahinga siya ng maluwag at tumulo ang luha niya. Naisip niya kasi si Zack.
Hindi niya alam kung alam ba nito na may anak sila. Miss na miss niya na ang taong iyon kahit minsan nang nagkasala ito sa pamilya niya dahil sa ginawa nito kay Yui. Nang mabihisan ng baby niya, ibinigay na ito sa kanya bago siya inilabas sa delivery room. Napakasaya niya kahit na nanginginig siya kanina maging ang mga nurse at doktor dahil narinig nila ang putok ng baril. Sunod-sunod iyon kaya hindi niya mapigilang matakot at kabahan lalo na at mukhang sa labas din ng delivery room nangyari ang putukan. Oo, may patay nga eh. Ay grabe nakakatakot. Kahit hospital, pinapasok ng mga halang na kaluluwa. Ang nurse na nagtutulak sa kinahihigaan niya, panay ang chismis sa kasama nitong nakisabay rito sa paglalakad. Yumi anak. Nang makalabas ng delivery ay ang mama niya agad ang bumungad. May nakikita siyang bitak sa mga pader. Mukhang tama iyon ng mga bala. Nawala ang kaba niya nang makitang maayos ang kanyang ina. Ma, anong nangyari dito? Bakit may mga bitak sa pader? Hayaan mo na muna yan, magpalakas ka. Baka mabinat ka sa pag-iisip ng kung ano-ano. Tinignan niya ito. Parang ilag ang kanyang mama ni hindi man lang ito makatingin sa kanya ng diretso. Ma, may nangyari ba? Papasok na sila sa private room nang magtanong siyang muli sa kanyang mama. Ma'am, wag ho munang magsalita ng matagal. Baka mabinat kayo. Magpahinga ho muna kayo para bumalik agad ang lakas nyo. Wika ng nurse bago siya inilipat sa hospital bed. Salamat, sabi pa niya sa dalawang nurse. Hawak ng mama niya ang baby. Tulog na tulog ito at mukhang hindi pa alam na nakalabas na pala ito sa kanya. Napakagwapong baby. Bulong ng kanyang mama pero hindi talaga siya mapakali at para kasing may itinatago ito sa kanya. Ma, ano nga hong nangyari dun sa labas? Inulit na naman niya. Anak, ma sabihin mo lang po. Pamimilit niya rito pero bago pa siya sinagot ng mama niya, bumukas ng dahan-dahan ang pintuan ng silid na yun at gulat na gulat siya nang makita si Zack na duguan ng mga braso. Nakangiti pa ito habang humahakbang palapit. Zack, napano ka? Sigaw niya dahil sa mga dugong tumutulo sa balikat na hawak nito. Tatayo sana siya nang pigilan siya ng kanyang ina. Huwag na anak. Naiiyak na siya dahil sa sobrang kaba. Ma, tumawag ka ng doktor bilis. Si Zack ang sumagot. Patungo na ang doktor dito kaya huwag ka na mag-alala. Malambing na wika nito bago ito napaupo sa sahig. Zack! I'm okay, sweetheart. Mahinahon pa ring sambit nito kahit nangihina. Hindi niya maipaliwanag ang sayang nararamdaman ng mga oras na yun. Hawak niya sa mga bisig ang munting anghel niya. Seyon, ang kanyang nasambit. Yun ang pangalan ng baby niya. Pumihit siya paharap kay Zachary. Nakatitig rin pala ito sa kanilang mag-ina. May bandahe ang kaliwang braso nito. Natanggal na rin ang balang nakabaon sa loob ng sugat nito. Bakit kasi hindi ka umiwas? Nagngingit-ngit siya sa inis. Magaling ito tapos tinamaan. Sorry na. Sorry. Paano kung namatay ka? E di walang daddy ang anak natin. Imbis na mainis ito ay napangiti pa nga talaga. Bakit? Pagmamaldita niya. Wala. Ang sarap kasing pakinggan ng salitang anak natin. Anito at nayuko siya saglit. O bakit? Ako lang ba ang gumawa nito? Napakamot na ito ng batok pero natatawa pa rin. Saglit na lumabas ang kanyang mama. Bibili lang daw ito ng makakain para makahigop siya ng sabaw. Dahil anumang oras mula ngayon, iiyak na ang baby niya para dumedi. Ang daddy niya, pauwi na daw dala si Hope. Sinabi ng mama niya ang nangyari kanina at kung bakit mayroong putukan ng baril. Sinabi din ito na iniligtas ni Zack ang kanyang mama. Nagpapasalamat siya dahil narito ang taong ito kahit hindi naman invited. Okay na rin ito. At least, nailayo sa hustong kapahamakan ng kanyang mama Amelia. Isa pa, sobrang namimiss na rin niya ang taong ito. Ayaw na niyang sabihin, baka lumaki pa ang ulo. Hawakan mo mabuti. Parang takot na takot pa itong hawakan ng baby nila. Ingat na ingat talaga ito. Halatang unang beses makahawak ng baby. Sa bagay, hindi naman kasi nito nahawakan si Hope dahil wala itong alam ng mga anak si Yui.
Magsasampung buwan nang hiwalay si Yui at si Zack noon pero hindi ito umuwi sa kanila at mas piniling manatili sa kondo nito sa Pasay. Kumuha ito ng sariling katulong at nagpatuloy sa pagsisinungaling na maayos sila ni Zack kahit matagal na palang hiwalay. Nanganak si Yui at walang alam si Zack matapos manganak nito noon, iniwan nito ang bata sa kondo kasama ang kasambahay. Bumalik ito kay Zack upang sana makiusap na tanggapin ito ng asawa. Pero hindi nakinig ang lalaki. Nabugbog din ni Zack dahil sa pagsisinungaling nito. Kaya imbis na sasabihin sana ng kakambal niya na may anak sila, hindi na lamang nito ginawa bilang ganti sa pananakit nito. At ang nagsabi nun ay ang mismong kasambahay din na si Yaya Linda. Nang malaman daw ni Yaya Linda na nasa kanya si Hope, nag-apply daw ito bilang yaya. Dahil nang ipanganak ang bata ay ito ang nag-alaga. Kaya daw sinundan nito kung saan ito tutungo. Hindi daw sinabi ni Yaya Linda dahil baka raw maging suspect siya. Siguro sadyang ayaw lang din ito ng gulo. Kamukha ko siya. Napangiti ito. Hindi na siya nagreklamo dahil kamukha naman kasi talaga nito ang kanilang anak. Thank you sweetheart. Bulong nito at ngumiti siya. Alam mo na ba agad noon pa man? Umiling naman ang lalaki. No, nung umalis ka lang, pinasundan kita kay Carlo hanggang kahapon. Kaya pala, yun lang ang naisagot niya. Teka, nasa na mga kaaway mo pala? Hindi na siya babalik. Aminin natin, kadalasan ang panganay ang laging nagsasakripisyo. Dahil panganay ka, kailangan mong unahin ang mga kapatid mo. Dahil panganay ka, kapag wala ang ama o ina, ikaw ang sasalo ng lahat. Dahil panganay ka, lagi kang nasa hulihan kasi mas kailangang unahin ng mga kapatid mo. At kapag panganay ka, sa'yo nakaasa ang mga kapatid mo, ang magulang mo at ang pamilya mo. Kaya nga kailangan mong magpursige dahil ikaw ang mag-aawon sa buhay nyo. Nakakalungkot pero iyon ang katotohanan sa mundong ito. Kaya nga kadalasan parang gusto mo nalang maging bunso. Dahil ang bunso walang halos ginagawa. Dahil sa'yo lahat ng trabahong panganay. Ano bang magagawa mo? Mapapagalitan ka pa kapag inaway mo ang kapatid mo o umiyak sila kahit hindi mo inaano. Parang kagaya ni Yumi, nagpaubaya para sa kapatid. Inuna ang kapatid bago ang sariling kaligayahan. Masyado lang talaga niyang mahal ang kapatid niya. Naging masama man sa paningin ni Zack si Yui pero sa kanya, kapatid pa rin niya ito. Wala siyang ibang pagpipilian. Dahil ano pa nga ba ang magagawa niya? Wala na rin naman ito. Matapos magsindi ng kandila, nag-alay din siya ng maikling panalangin. Katabi niya si Zachary, buhat nito si Zeyon at hawak naman niya si Hope. Pabalik na ng sasakyan ng mga magulang niya. Linggo kasi ngayon at nagsimba silang mag-anak bago dinalaw si Yui. May isang pongpong na white roses na inilapag si Hope. Nag-sign of the cross ang anak niya at pinagdaop ang mga kamay. Fly high mami to. Alam na nito na ito ang totoo nitong mami dahil sinabi niya rito. Kaya mami to ang sabi nito. Siya daw kasi ang number 1. Let's go. Mag-iisang buwan pa lang nang bumalik sila sa Maynila sa bahay ni Zack. Pero dahil family day every Sunday kaya sa bahay sila ni Yumi sa Quezon City. Hindi na rin galit ang mama at papa niya kay Zack dahil bumabawi naman kasi ito at isa pa, iniligtas kasi nito ang mama niya sa panganib at ano pa nga ba ang magagawa ng mga magulang niya, kasal na sila. Sobra talaga ang gulat niya dun dahil pangalan talaga niya ang nakalagay sa marriage certificate at pirma niya rin. Madali lang kasing gayahin ang signature niya, lalo na ni Yui dahil noon lagi nilang pinapractice ang sulat kamay ng isa't isa at ang signature. Para daw kapag may niloko sila ay madali lang. Para pala iyon sa panloloko ni Yui. Huminga siya ng malalim, yun na lang ang nagawa niya. Ano pa nga ba? Tatanggapin na lang dahil patay na rin naman ang kapatid niya. Sana lamang ay masaya ito sa kung nasaan man ito naroon. Matapos sa sementeryo, dumiretso na sila sa bahay nila Yumi. Last Sunday kasi ay sa bahay ni Zack sila nag-dinner. Kaya ngayon, sa bahay naman ng kanyang mga magulang. Sa garden nag-set up ng table and chairs. May ihawan sa gilid ng mga iihawing isda at mga karne. Si Kuya Pidring at Karyo ang nag-iihaw.
Hindi dinala ni Zack ang mga tauhan dahil hindi naman na kailangan dahil wala na ang kalaban at ayaw na ayaw niya na may umaali-aligid na mga tao lalo na at may mga armas. Ang sabi sa kanya ni Zack, iiwas na raw ito sa mga ganoong problema. Sana nga totoo na yun dahil mga anak nila ay madadamay oras na mangyari ulit ang mga ganoon. Nangako naman ito kaya naniwala na lang siya. Si Yaya Linda ay ang nagbabantay kay Zeyon sa gazebo. Si Hope ay abala naman sa paglalaro ng bike na binili ng daddy nito kanina. Hindi niya makita si Zack, baka nasa loob ng bahay. Ma, saglit lang, aniya at pumasok ng bahay. Hinanap niya ito sa kusina ngunit wala naman. Inakyat niya sa taas ngunit wala. Pati lahat ng silid binuksan niya. Wala talaga. Muli siyang bumaba at pumunta sa kusina. Baka nasa likod ng bahay. Pero napakamot siya ng ulo dahil wala din doon. Maya-maya may narinig siyang musika. Napakagandang musika. Nakakaantok dahil violin ang gamit. Marahan ang bawat lakad niya patungo sa labas. Ngunit gulat na gulat siya nang mula sa gilid ay may nagsabog na mga petals ng red roses. Si Manang Rosing, Manang Inday at Manang Doris. Natatawa siya habang si Hope ay nasa gitna at panay ang sabog ng petals sa tinatapakan niya. Anong nangyayari? Nakangiti ang lahat maging ang kanyang mga magulang. Maya-maya sa dulo ng mga petals na gawa ng panganay niya ay naroon si Zack. Nakaluhod ito at may hawak na small red box na may lamang singsing. Please, marry me sweetheart. Naluluha siya at napatakip ng bibig. Akala niya kasi hindi na ito mangyayari dahil kasal na sila. Tumango siya kaya nagpalakpakan ng lahat. I love you. Nang maisuot ang singsing sa kanya ay agad siya nitong siniil ng halik. Napakasaya niya. Sobrang saya. Naiyak na lamang dahil sa kasiyahan at gumanti ng halik sa lalaking mahal niya una pa lang pero nagpaubaya dahil sa kanyang kakambal. I love you too. Saglit siyang kumalas at sumagot. Nayakap siya nito bago napasigaw sa galak. Yes! Good job everyone, sabi pa nito kaya natawa na lang siya. Ikakasal sila in no time. Patatagalin pa ba iyon kung may dalawa na silang anghel?